Magandang gabi, Pilipinas. Welcome sa bagong tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan. Vox Populi, dito ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa maiinit na usaping pambansa. Mula politika, pamamahala, hanggang mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay na boses ng bayan. Isang lugar kung saan bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. At ngayong gabi, kami ang inyong mga host. Ako si paring RJ. At ako naman si Jay Guevara. Ako naman po si Master Judea. Ano naman po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Siyempre, ako naman. Nag-aargota. Ako naman si Cathy Binag. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Ayun, kaya mga kababayan, na ngayon, very exciting tong araw na to dahil matindi ho ang ating guest. Ito yung talagang trending na trending ngayon na walang iba kung hindi si Attorney Rowena Guanzon. At syempre, kasama niya rin po ang blooming na si Miss Cathy Binag, ang birthday girl. Hello po sa inyo, ma'am. Thank Attorney. Bati po muna kayo sa ating mga kababayan na nanonood. Excited sila sa inyo. Attorney. Hey, well, magandang gabi sa inyong lahat. Ang pagbabalik ng may inchik po ako pero ang tawag nila dito sa akin ay may lahi akong Indian. Di ko lang dala ang aking pana. Inchik ka? Naku po, katabi mo si ma'am na Inchik din. Parang mali ata yun Attorney Rowena Guanzon. Salamat po sa Vox Populi at sa SMNI sa imbitasyon. First time ko po dito, kaya Merry Christmas po sa inyo. Palakpakan naman tayo. At sana mapadalas ha. At syempre, happy birthday kay Ma'am Cathy Binag. Happy birthday to you, Ma'am. Very special tong araw na to dahil alam nyo naman, itong birthday ng ating kasamahan. Co-host din natin ito na minsan-minsan lang lumalabas. So, minsan lang Malitaw to eh. at, Nakaputi. at syempre ngayong araw na to, yung mga matitindi ninyong tanong, di ba, kay Attorney Rowena Guanzon dahil ngayon talagang may gera. May gera sa social media at ayan po ay sinimulan po ni Attorney Rowena Guanzon dahil nilabas niya ang baho ng mga ilang nating mga kababayan. Attorney, kamusta naman po kayo? Mababa na po ba ang inyong dugo ngayon? Nakapahinga na po ako at naka-file na rin kami sa police station para po talaga mapatunayan sa inyo na talagang naargabyado po ako. Kasi hindi ko naman ho ito, why will I waste my time? Hindi ba? Magkasukaso pa dyan kung talaga namang hindi ako naargabyado. Na-offend talaga ako. Ang tanong po kasi ng ilang mating mga kababayan na parang nagsungit kayo, nagtaray kayo, ikwento nyo lang po na maikli kung bakit talaga nyo pinaglaban itong bagay na ito. Yung nakita nila sa video na nagsisisigaw na ako na mata pobre ka, hindi ka nga naka-Gucci, hindi ka nga naka-Rolex, mata pobre ka, sabi ko. Kasi hanggang doon ba naman na kinukuha na siya ng security officer, dinidilatan pa niya ako ng mata. Yung before that, wala namang video nung sinabi niya sa akin na you're contagious. English eh. English na English. You're contagious. You have to leave. Sabi niya. Sinabi ko pa nga sa mga, siyempre, dami ko kayang kilala doon. Sabi ko pa, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed. Do you think he's correct? Sumagot ka mga tao eh. No, di ba? Kasi at that stage, okay ka, pwede ko pa siyang palampasin eh. Biro mo ba naman, lumapit pa, sabi niya sa akin, don't you have money to buy a mask? Aba, talagang doon na talaga ako nagalit. Talagang, alam niyo naman, sa tanda kong ito, sabi ko nga, hindi Pilipino yun. Kasi ang Pilipino, hindi nagaganyan sa mga nakakatanda sa kanila. Kaya salamat po sa lahat ng may naniwala po kayo na I am a reasonable woman. Hindi po ako basta-basta, hindi naman ako lasing, di ba? Hindi naman ako hindi naman ako nag-drugs nung ako'y nagalit doon. Nagalit lang ang lola nyo. Kaso, napakasikat na. Ayan. Umubo lang, gera na. Padalan mo ng isang truck na mas, alam mo na yung address, di ba? Tsaka attorney, talagang hindi yun Pinoy kasi hindi kayo kilala eh, no? Hindi niya ako kilala. Oo. Sabi ko pa sa kanya, you know, I'm a lawyer, I can send you to jail. Sagot pa niya, I don't care. Wow. Matapang. Oo, sabi ko, hindi ito Pilipino, sabi. Ayan. Kasi ang problema sa ating mga Pilipino minsan, masyado natin pinipraise pagka mga foreigner, lalo na yung mga ibang kababayan natin. Parang ang tingin sa kanila ay napakataas. Dapat nandito tayo sa lupa natin. Dapat tayong bida dito. Ang ano ko lang, emphasize ko lang, na I had the right to be angry. Yes. Saka hindi ako nag-angry na matamatahin siya. I got angry because I had to defend myself. I had to defend my honor. Tinaas ko na tumaas na ang boses ko para mapansin na ng mga security guard that she is doing something wrong. Oo. Ayan. Kasi pag hindi ko itataas ang boses ko, malay ba ng mga tao kung anong pinaggagawa niya sa akin, di ba? There's a reason. At sabi nga ng iba may daw, parang nagwala ka na lang ng walang dahilan. At yun naman ay parang tinutwist nila. Ano ba yun? Magwawala ka na walang dahil yan. Hindi baliw ka o kaya adik ka. Napanood ko attorney yung
yung vlog ng isang may-ari ng shop na kaibigan nyo daw. Palayo na kayo, tama po ba? Tinap pa daw kayo. Ay, hindi ko kaibigan yun. Parang Suki. Kasuki. Oo, parang nasa doon siya. Tinapon pa daw kayo. May store din siya Attorney, doon. tapos tinap kayo. Kasi nakatalikod. Alam mo, nung kumain, yun yung spicy noodles na yan na Michelin, yan na may kasalanan ka. Ayun pala. Bakit naman kasi? Pumunta ako doon bumili ng beef spicy noodles doon sa fast food. Alam niyo kung ako lang isa, sa fast food lang ako kumakain. Hindi naman ako maarte, no? Hindi nga bawal na nga ang pagkain, may diabetes. Ayun. So, sabi ko sa friend ko, bibili kami dyan sa Costa Brava, ay, dyan lang ako ha. Hanap akong tubig. Pagpunta ko doon, may nakapila, dalawang mag-asawa na ina-attend ng vendor. I was like 1 meter away, ang layo ko. Tapos tumitingin ako sa cookies, sabi ko, makabili nga nito tsaka tubig. Hintay, biglang kumati ang ano ko, naubo ako. Siyempre, nang umubo ako, I turned away. Alam mo, tama yung nag-video na nakita niya na nang umubo ako, I turned away. At may dala pa ako. Then you Kasi covered may up. supot akong dalang brown bag na take home ko. Kasi di ba, I don't cook, no? So, lagi ako may baon pang hapunan. So, I turned away. You know, excuse me? Sabi mo naman ganun. Bumalik na naman ako. Bumalik ko. There's yung parang sales associate doon sa harap mismo na pinagtanggol ka eh. Nakita natin sa may video yun eh. Yung Kasi parang- malapit siguro siya talaga. Kasi ano lang open eh, di ba yung mga sa baba sa basement, Open na. open lang yung mga goodies doon. Wala namang inside store eh. Kung saan yung Mercury? Nasa lobby lang sa may Mercury Drug. Lahat ng mga Dabar Cards ko, mga retired, nandun. Dunkin Donuts, Mercury Drug. Tambayan mo yan. Oo, tambayan ng mga ano yun, ng mga barkada kong mga senior, di ba? Grabe, ganun-ganun Pero sila. dahil nga dyan, attorney, may lumabas pa isang video nyo. Na. May isa pang video nyo na lumabas na parang ganun din. Pero dati pa, medyo bata-bata pa ho kayo dun sa video na yun. Yung isa pa. Yun yung ano, Pinapakalat po ng mga ano. yun ng yung mga- piyesta sa amin ng ang pamangkin ko, ginang up ng mga bading at mga friends nila na, ay sorry talaga Jack. Bading ka ba Jack? Ay sorry. Kala ko lalo naman. Goodie. Ano yun? Yung ginanong-ganon nila yung pet ng pamangkin ko na ang cute, gwapo-gwapo. Tapos nung lumaban sa kanila, Nagalit sila. hindi, they beaten up, they ganged up on him. Oh, di ba naman ako magalit? They ganged up on him. O yan pala Kaya yung hindi po ako nagagalit na ganun lang. Nung bata-bata pa po ako na ako yung mayor ng Cadiz na dadalawa yung baril ko, yun talagang mahirap ako magalit noon. Attorney, napansin ko sa inyo na laging pag may nakikita kayong naaapi at na ano, is parang umiinit ang inyong Oo. damdamin. Saan po nanggagaling yung ganyang inyong kaugalian? Kasi bata pa ako, yung parents ko, di ba? Tatay ko at nanay ko, they're both lawyers, judge, tsaka yung tatay ko, war hero, di ba? Veterano. May US Congressional Gold Medal, hindi fake. Oh. Uy, Talagang, direkto, ang ah. ano sila, yung talagang always defend the weak. Protect the weak. Always defend the weak. Ganon sila. Kaya lumaki ako sa ganon na hindi pwedeng may inapi na nandyan ako tapos excuse me, I'm too for this, yung good manners. Alam nyo kayong mga elite kayo, gusto nyo mag good manners ako kagaya nyo. Pero yung mga komentaryo nila ha, may pinag-aralan naman sana at may kaya sa buhay pero bakit siya ganun? Ewan ko kung bakit kayo hindi ganyan. Ewan ko sa inyo, wala naman kayo kaya sa buhay at hindi naman kayo sintas ang pinag-aralan sa akin, ba't hindi kayo ganyan? Kasi ang binabaligtad ng Oo. mga dilawan tsaka mga pinklawan na tila kayo pa ang nang api. Oh, yun Parang ang ayaw ganon. ko dyan. Tsaka yung bang, para bang I'm using my power. You know, all of these things happen na wala akong power. I am not in office. Di man ako commissioner. Di ba? I'm just a senior citizen na nagmumoling dyan sa Rockwell dahil dandan nga ng mga Dabar Cards ko, di ba? Oh, so I did not abuse my power. I just defended myself. Now, he's gonna go to jail. Ang ayaw ko lang dyan ng daming sausaw. May isang abogado pa sabi Yan. na, hindi uubra yan yung kaso niya. Ano ba naman, attorney? Propeta ka ba? Hindi ka naman piskal. At saka, mali po yung sinabi nyo dyan sa DZ, ano ba yun? Yung may quote cards na NUPL statement yun. Hindi po, may tinawagan po ako na yung opinion po ng Attorney Cortez ay personal niya. Hindi po yan NUPL statement. Dahil, bakit naman makisawsaw ang NUPL sa pag-ubo ko? Sobra na kayong mga kababayan kayo, ha? Mga estudyante ko pa kayo dyan, ha?
Ayun nga, Tony, meron talaga nagmamak sa inyo na ikaw daw yung mata pobre kasi merong isang yung propagandista na bumaba daw yung self-esteem niya kasi wala daw siyang Rolex sa Gucci. Kung ganyan ba naman ang Sasabi- itsura niya, dapat talaga mababa self-esteem niya. Excuse me lang excuse me lang. Excuse me, ano, Grabe. Excuse na, excuse. Oy, magkamukha na kami. Uy, kayo nun eh. Magkamukha lang. Awig niya. Pero malinis naman ang ngipin ni Sir Jack doon. No? Excuse me lang talaga. Kasi I'm 68 years old. Tapos, kino-compare nila yung mukha ko dun sa idol nila. Siya, hindi nga siya 68 years old eh. Ako 68 years old ha? Yes. Oo. Ma'am, wala ka mukha ha? Oh? Mukha ka lang sa line. No. Ikaw, Jack, hindi marunong magbilang nito. Ang dami ganit dito ng mga bakla. Block na ba? Yan ang gusto ko lang i-correct sa inyo. At alam nyo, pag nakita nyo ako, SM Mall, kung saan-saan mga mall ako pumupunta, wala akong bodyguard. Ng arte. Wala akong arte. Kakain ako, iinom akong buko juice dyan pag na-uhaw ako. Wala akong Punta bodyguard. ka sa bahay ko. Bumibili ba Tulog kayo, ako sa ma'am, sofa. Wala akong, malapit na ako doon. Ayoko na mag-restaurant. Pupunta ako sa bahay nyo, may ulam ka ba dyan? DVD na fake, bumibili kayo. Hindi ako bumibili. Si Lamas yun. Bumibili ng At fake kaya na nga DVD. dyan, ma'am, na wala nga kayong bodyguard at may mga netizen talaga na palaging nakakakita sa inyo sa Oh, mga but you know, simpleng they pasyalan. ask me for pictures. And you can see naman na from all walks of life. Tuwang-tuwa ako that they love you. And pahag naman, attorney. That's so, in fact, doon nang nangyari yun, may naghabol pang 3. I'm sorry, attorney, this is a bad time, but can I have a selfie? Gumano. Hindi kaya attorney, hindi kaya setup 'yun? Hindi rin kaya it's setup also 'yun. Kasi may possible. mga Kasi- Kasi tumakas. may mga netizen na sa sobrang gigil sa ng iba dahil Follow. Oo, baka pina-follow. set up. Baka At saka remember you told, noon. you told me when you're in the police sa presinto, Oo. umalis, tinakas ng abogado yun. Oo. Pananagutan po ba yung abogado Ay, oo. doon? Pero mo, sinabi na basahan na siya ng Miranda rights niya, yung you have a right to remain silent. Ibig sabihin, i-detain na siya, di ba? Pagkarinig ng abogado niya ng ganun, itinakas yung kliyente niya. Nasar yung investigator, sabi niya, attorney, ilalagay ko yan sa investigation report ko para makita ng fiscal na tumakas sila. Hindi man lang sila nakipag-ayos dito sa iyo eh. Actually, willing naman ako. Attorney kasi yung asawa niya. Sabi ko pa nga sa kanya, attorney ka? Yan ang asawa mo? Palagi, hindi naman sa pero palagi ko kaya malakas ang loob niyan mang-away. Dahil sa iyo. Abay anak, sabi ko pabigat yan, hiwalayan mo na. Attorney, speaking of attorney, totoo ba na hinamon nyo ng debate yung isang attorney na hindi lumalaban? Parang Yan. takot sa inyo eh. Sino yun? Yung spokesperson daw ng Malacanang. Si Auntie Si Ante? Claire. Ah. Uy, wag yun nang tanggalin si Auntie Claire kasi natin yan siya. She's our entertainment of the day. Wag na po. BBM, wag yung tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of Auntie Claire, bilang isang attorney din, kagaya ni Auntie Claire, maraming kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya. Mataas talaga. Yun. Malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, that's around 200 something thousand a month, ha? Uy, wala pang yan. May 13 month, may lahat pa. May Lahat, bonus pa yan. kompleto, no? Walang sipag. So, At dati itong dating hater ni Marcos din ito eh. Biglang bumaliktad eh. talaga? Opo. Hater po yan. Hater ni Marcos Biro dati. mo mag-undersecretary ka ba naman bigla? Go ka lang dyan, Auntie Claire. Ako talaga, go ahead. What if po na kumasa sa inyo? Sa Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kahit saan. Si Puno nga, inamon ko sa, sa Luneta. Mag-livestream kami. Baka pwede natin dito, no? Pinapasuspend si Kiko Barsaga. Sinabi ko talaga, why? Ah. Mr. Puno, are you a moral man? Hindi, never ba sa buong buhay mo nag-commit ka ng immoral? Sabi ko. Bakit si Kiko Barsaga na criticize lang sa presidente natin na magnanakaw? Wow. Galit ka. Because congressman siya, dapat behave siya. Abay, bongga, kung ako pala nakaupo dyan, ilang beses mo na ako pinasuspend. Di ba? Abay, bakit sila? Ang ating batayan, ang ating standard of, what do you call this, character. Sila itong mga, may mga weakness in character kayo kasi May mga kabit pa nga mahilig daw. kayo sa pera. Ayun. You have a weakness in character because you are greedy. Yan. At saka may mga kabit kayo. Huwag nyo na akong kantihin. Sino kaya doon yung may kabit, May mga attorney? kabit kayo. First letter of the name. Kaka-resign lang ha, mga Ay! friends. Kaka-resign lang ni Congressman Momo Ah. sa BICAM.
Yan. Kasi yan si Momo, favorite ko yan. Ayun. Son Momo, I'm glad you did the right thing because I told you, pag Ay. hindi ka nag-resign dyan, you will be my next topic. Nako, yari tayo. Parang nasabi na sa amin ng attorney yan. Pwede po ba next topic nyo si BBM na lang? Para baka gusto nyo mag-resign na rin. Nag-first topic, second topic ko na siya sa PGMN eh. Pang third topic si Sandro. Anti-political dynasty bill ni Sandro Charis. Oh, di ba? Jaka, kung nahihinig. Anong masasabi nyo po doon sa Alam pinupush na, ayaw niya? ko pa sinabi ni Lamas, homophobic daw ako. Ha? Sinabi ko lang na, kung naging bading ka, ang pangit mong bading. Totoo naman. Homophobic na daw ako. Aba, ang ladlad. Eh, alam nila ang stance ko dyan sa Soji. May nag-text mo sa akin ng mga, you know, the very educated leaders of the gay community. Ako ang homophobic. Maria Joseph, wala ka na talagang mabigay matag sa akin. Dahil hindi naman ako komunista kagaya nyo. Oh. Balik tayo kay Pork Barrel King. Ay, Sandro Marcos. ano po masasabi nyo sa bagong pinupush nila na anti-dynasty? Ito ay pang cover, pang divert yan. Kasi tayo ilang years na tayo nagsuwisigaw na itong dynasty na ito ng mga politiko, ito yung ginagamit nila sa pangurakot nila times 100 times 100 times 1,000 na pangurakot. Kasi hindi lang isa sa kanila, 3 pa. Grabe si Martin Luther King Romualdez. Hindi lang siya asawa niya, anak niya, si Isidre, ano ba niya yun? Atchoy niya yun Oh, it is all in the family. Diba? Ano ba yan? So Sa ngayon, dugo. kunyari, file si Sandro ng anti-political dynasty bill. Pero attorney, no, may ano po si statement dito si Congressman Erice na si Egay. parang tawag dito unconstitutional daw kasi parang gawa-gawa lang itong anti-dynasty bill pero sa totoong buhay yung nakasulat daw po doon sa recommendation is hindi naman pang anti-dynasty kasi parang lumalabas bawal lang maglaban ang magkamag-anak sa isang posisyon. Correct. So Oo. lahat ng posisyon Oo. pwede pa rin silang tumakbo. Kasi nga, ano lang to, pang-appease lang ito ng mga tao. Kaya sa next episode ko sa PGMN, Yun. himay-himay natin yung bill ni Sandro. Example. Sabi sa bill ni Sandro, walang tatakbo na kamag-anak o mag-asawa, kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity or sa kasal, hanggang 4th degree, whether legitimate or illegitimate, sa isang legislative district. Di ba? Kumbaga, kung congressman siya sa kanyang district, hindi na pwedeng may kamag-anak pa siya hindi, yung district, kunyari, district Same niya ay district. mayor. Hindi na pwedeng mag-mayor doon ang kamag-anak niya up to 4th degree. Pero ito, there's the catch. Paano party list? Si Yeda, ganun nga ang ginawa nila. Na 3 terms na siya as congresswoman, nakalagay sa Article 6 ng Constitution, hanggang 3 terms lang ang congresswoman, nag-party list siya, tingog. At pina-resign nila yung 3, 4, 5. Abay, si Rowena Guanzon, hindi pwede. Na nag-resign lahat. Tapos si Rowena Guanzon nilagay ng P3. Sinabi na hindi pwede, si Rowena, hindi pwedeng ganun. Parang may mali. Tapos siya, pwede. Ay, pag si Romualdez pala, pwede. Pag si Rowena Guanzon, hindi pwede. Ayan, kaya, tingnan nyo yan. Yan talaga ang magnanakaw. Tingnan nyo, taba-taba. Talagang wala siyang pake kung nagmamalnourished na yung mga tao, halos naglalakad na ilang kilometro para makasave lang ng jeepney. Hindi ba? Yan, naka-helicopter. Yan, may jet. Yan talaga, 6 daw bahay niyan sa Forbes. Jack? Ano pa daw sa ibang bansa? May question po. Tayuan lang ng- hanggang tayuan gate lang ng hindi tayo pera yan. makapasok dun Attorney, may question po dito. Yan yung nga, panoorin nyo yung anti-dynasty bill na yan, himay-himayin natin yan. Okay, ito po yung question. May moral ascendancy ba si Sandro to push for the anti-dynasty bill gayong ang pamilyang Marcos ang naka-benefit ng both sa local and national post? Yun na nga, wala nga siyang karapatan. Etchos lang yun. Kung sa kakabaklaan pa na language. Etchos lang. Kumbaga, Charis lang. in-etchos niya lang tayo. Oo. Yung nyari of example tayo, in Ilocos Norte, sino ngayon has the right? Kung matutuo yung dynasty bill niya, sino ngayon has the right na magtakbo dyan? Yung gobernador dyan, anak ni Amy. First cousin niya yun Ibig sabihin, hindi na yun makatakbo ang gobernador. Nauna pa yung mga anak ni Amy doon sa kanya. Siya dapat ang hindi pwede makatakbo, hindi ba? So ngayon, magiging legal issue na naman kung sino ang may right as incumbent. Di ba? So parang- Kaya, itong si Sandro, kahit anong gawin niya, booking na siya. Pork Barrel King ka. Ngayon, quiet lang siya. Yun pala number 2 ba siya sa pinakamaraming pork barrel?
Oh. Actually, Si number 1 Romualdez po ang, hindi, si Romualdez ang number Number 1 one? ata. Oo. Number 2 siya. Parang mas malaki siya, boss eh. Mas malaki Mas siya. malaki. 15 billion, di ba? 14 kay Martin, 15 sa kanya. Siya talaga ang king. Oo, siya talaga ang pork 15 barrel something. king. Oo. Lakas, no? Oo. Tapos, We were talking about Kaibigan ni Ma'am Cathy yun eh. 24 Hindi ako, anak ko. Di ba kaibigan mo yan eh? Hindi, anak di ko. ba? tapos ano masasabi nyo doon, attorney? Tahimik yung mga kakampuet patungkol dito sa... Alam nyo, isa pa yun. Yung pag-suspend lang kay Barsaga. Sumama din sila doon na isususpend. My friend Chel Jokno is a human rights lawyer. Pabor siya doon na sinuspend si Kiko Barsaga and that is the suppression of his freedom of speech. Pabor siya doon. Yung, I mean, hindi ko nakilala tong mga taong ito. Parang, ano ba to? Parang nagbago na ba sila? Yun lang naman ang ano ko na kahit sino, magsasalita talaga ako. Sasabihin lang, yan si Rowena, kaya walang kaibigan yan eh. Hoy, dami ko kaya kaibigan. Hindi nga lang kayo. Ma'am, ito question kasi ito ng marami na dati kayo, di ba, nangampanya. Kayo lang ang isang hindi tumakbo na pinaakyat sa stage. Oo, Okay. hindi nga ako candidate for senator eh. Ako lang yung pinapakit sa stage ng Lenny Rallies. Oo. Di Pero ba? ma'am, ang tanong nung iba dyan, bakit daw parang tila lumipat kayo? At ano naman ang nararamdaman nyo doon sa mga Lumipat? dati yung kakampi na Ah, inaaway kayo Hindi ngayon? po ako lumipat sa Duterte, hindi po yun totoo. Kasi 'di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. Oh, bigyan niyo ako ng retrato. How old was Risa Ontiveros in 1986? Oh, I was 27 years old. How old is she now? Oh, wala yan sila sa EDSA 1. Kaya nga hindi sila na-appoint eh ni Cory dahil ang left nag-decide sila na hindi sila sasali sa snap election. Hindi sila sumali sa EDSA. Sa EDSA 2 na, medyo nandyan na sila. Pero yung kakamping na word, ginagamit yan dun sa mga kumampi sa kay Lenny. Yes. Yan. So hindi lang masabing hindi ako kakamping dahil sobra pa ang kampanya ko at gastos ko kay Lenny kaysa sa inyo dyan ha. Yung nga ibang mga donation dyan ng mga katropa ko i-accounting nyo nga. Lalo na yung mga taga Iloilo, i-accounting nyo daw. Yeah. Oo. So, ibig sabihin po ba nito, yung Hindi po ako nagdo-Duterte. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako, anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Wag nyo ako Wag ako. Basically, Ilang taon lang kayo noong 1986, sasabihin nyo na ano kayo, talagang anti-Marcos kayo. Ayoko na magmura dito kasi ano mo, nasa public TV na tayo eh. Yeah. O di ba? Pero kung magkatabi kami, sasabihin ko talaga sa kanya. Ano yung sasabihin nyo? Oh? Siya na lang para hindi maintindihan. Ganun na lang. Hayop Alam ka, nyo ano kasi, ba ayoko na yung mga nagpapanggap. Tapos ako pa may kasalanan. Tawagin nyo ako na DDS na ako, hindi na ako kampik. I don't give a damn what you call me. Hindi nyo na ako kayang i-cancel culture. Oh, wala na. I am past that. Dahil hindi naman ako politiko ngayon. Di Ano ba? ka na, ma'am? Cancel survivor ka na. Oo, cancel. 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 Cancel Tingnan nyo to. survivor. Kala ko, cancel survivor ako. PWD ito ha. Oh, cancer survivor siya. Akala ko cancer, ibig sabihin, cancel. Cancel. Cancel survivor ako. Oo. Hindi na yan uubra sa akin na yung mga ano kayo. Wala, ano bang ambag nyo talaga sa demokrasya ha? O sige, ali kayo. Oo. Sinong mga abogado kayo na wala nga, hindi pa nga kayo nakasalawa, abogado na ako eh. Tapos sasabihin nyo, mas magaling kayo sa akin para habol kayo sa cloud ko. Pasensya na talaga kayo dahil 535 million na po talaga ang views ko. Nako, Hindi yun na na. mabigay. Kaya doon Nako, sila sana. galit eh. Talagang galit na kayo sa akin. Kaya talagang, kahit na kutsa-kutsain ako din ni Lamas. Sinabas talaga. May talabas. Sorry. Nag-surrender siya eh. Nag-surrender siya eh. Nahimik. Ayaw niya na, nag-surrender siya kasi hindi niya na kaya. Ang daming banat sa kanya. May roll-on. May tartar. Hindi, attorney, actually, ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Oo. Banateras. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad. Ako typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comg ng makakaliwa. Divide and conquer. O, targetin muna natin yung pinakamalakas, si BP Sara. Then after BP Sara,
mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Eh, ba't hindi si BBM ang filean yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process. And kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA eh. Yes. What do you call this? Yung No Oo, wrongdoing. may unmodified opinion na sila dun eh. At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice diyan. Kaya hindi mo po masabi na ay ninakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya she used it for that purpose. Yes. 'Di ba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate, 'di ba? And then eventually unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry kasi nag-commissioner ako sa COA eh. Hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa inyo, father. Ano ba yung father na? Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una. Kasi alam ko rin na namigay si Romualdez nun ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. Oo. So, bilang isang abogado, attorney, itong mga ginagawa nila kay BP Sara dito, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara dito? Panis na. Wala na, no? Panis na. Kasi naka-round, tapos na sila round 1 eh. Panis na. Round 2 na naman, panis na. So, wala na talaga. Parang hindi na, Ingay na lang ito. Some of them are my friends, pero parang kung sa Ilonggo pa daw kabali. Bali yung, bali ba? Nabali. Nabali na. Oo, yung hindi tama ba? Pero go ahead and file, go ahead. Pero ito lang po ang paalala ko. Hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Rimulya, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay step 2 po yun. Paano? Ang step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Follow up, paano kung biglang may mag-bend ng law? Na ano? Mag-bend ng law. Si Bendalo. Diyos ko. Si Law Bender. Ay, nasa Constitution po yun. Hindi po pwede yun kasi nasa Constitution po yun. That is provided by the Constitution to ensure stability of the government. Ngayon iba, ayaw nila pa-resign si BBM kasi ayaw nila kay Sara. Di palitan niyo yung Constitution. Ano ba? Bakit ba kayo tumakbo under this Constitution? Tapos ngayon, ayaw niyo ng succession ng pursuant to the Constitution. Even Justice Antonio Carpio said that. This is the constitutional succession rule. Hindi naman pwedeng resign si BBM pero hindi si Sara ang papalit. Sino ba ang gusto nyo? Jack, sinong gusto mo? Ako, joke lang. Hindi, ako. Joke lang to pag sinabi nila hindi si BBM, resign si BBM pero hindi pwedeng si Sara ang papalit. Sino ipapalit? Sabi ko. Si Saldico? Kasi umamin ko eh. May boto ito kay Saldico. Umamin ko eh, Speaking of Saldico po, ano po ang inyong thoughts pagdating sa kanyang pagtatago? Do you think na ito po ay I think tama siya na actually nagkamali sila. Pinaalis siya ni Romualdez para hindi siya mag-squill. So pero in the end, tama naman si Saldico na hindi na siya bumalik kasi alam niya na siya yung kung sa Bisaya patapalan. He's going to be the chopping board. So tama din siya na, ako lang ba makukulong? Yung mastermind. Yung tumanggap ng 25 billion na kickback si BBM at si Martin Luther. Hindi sila makukulong? Kung makukulong ako, sama sila, di ba?
tama ka naman, Saldico. Total, napaiya na rin mga anak mo at lahat ng mga kapu-apuhan mo. Eh di, sabay na kayong lahat dyan. Hindi na kita pinagtatanggol dahil may ginawa ka rin kasalanan. Pero tama yung ginagawa mo na uuwi ka lang dito kung ang justice system ay fair. Oh. If there is a way to have a deposition, tignan nyo nangyari dun sa Blue Ribbon. Sabi, pwedeng mag-testify by Zoom. Di ba? Nung nalaman na iba pala sasabihin ni Saldico, hindi na pwedeng mag-Zoom. Ano ba naman yan? Anong masasabi niyo doon, attorney, doon sa huling video ni Saldico? Dinamay, kasabwat, itong di umanong First Lady, Oo. pati kapatid, di Bayaw, ni Oo, Bongbong Marcos. yung mga smuggling. Di ba sinabi ko na bakit hindi ginagalaw ni BBM ang Bureau of Customs? Ha? Di ba ang State Department report? Oo, pangataga Malacanang, sagutin niyo ako. Ang US State Department report, di ba kasali dyan ang comment ng State Department na ang Bureau of Customs ay napakakurap din, kagaya ng DPWH? Sagutin niyo po ako kung mali ako. Eh bakit hindi ginagalaw ni BBM? Eh kasi po, pag ginalaw niya yon, malaking giyera sa loob ng palasyo. Black Oo, black eye siya doon. Oo. So, mahirap kasi 'di ba sabi nila yung kapatid ni First Lady ang boss man sa customs, 'di ba? Biro mo 'yun, wala pang 6 na buwan si BBM, umakyat ang sibuyas. Yung pala First time in history. smuggling pala ang ginagawa nila at kinokontrol nila yung may cartel pala. Tapos sunod-sunod, bigas. Tapos sugar naman. Asukal naman ngayon. Pero may bawi naman po sila eh. Bumaba ang shabu. Ang bongga. Yung presyo ng shabu bumaba. 150 na lang daw ngayon, 150. 150. Pwede retail. Mga mayaman. Mayaman daw cocaine. Di ba? Sosyal. Bongga, 6,000 per gram. Ay, grabe. Bongga. Mas mahal. May mas mahal pa. Ano yun? Parang alam na alam mo, Ma'am Kate. May grade kasi yan. Anong grade? Yung pinakamura 6, tapos paakyat yan, depende sa grade. Yes. Kano pinakamahal? Siyempre, the best yung kay BBM. Ang alam ko, the last time I know, nasa 20 Ano ba yung kay per BBM? gram. Ayun, yung May sa video ka pa siguro. nun? Ano ba yung kay BBM, attorney? Di ba every 15 minutes kailangan sumingot? Ay. Kasi ang dopamine hit, sabi sa akin nung dating adik na hindi na siya adik ngayon. So, every 15 minutes yung dopamine hit. Pagka 15 minutes babagba yan. Kaya kailangan hit uli. Every 15 minutes, how many may 15 minutes in 1 hour? Di ba? 4? Oh. 4 times sa sa 60 minutes lang. Oh. Ano yun, attorney, pag nagsusona sa isang oras yun. Oo nga. Kaya pala magagaling sa... Oh, yun. Nalulok ba? No. Oo. Ayan na, luwang-luwang ng Kung luwang, Ayan, yung grinding na yan. Kasi you keep niya. on hitting. I think what happened there is, yung nakikita nyo, I think nag-hit siya ng yung malakasan. Malaking Parang bato. shot Ayun, ng every 15 minutes. Kasi ang coke, ang niya, nagsistay sa katawan mo ng 30 minutes. Yung tama niyan, 30 minutes. Tama si Com Gonzon, in 15 minutes, kailangan ka ulit bumanat. Pero kaya pala hindi na natin Kaya makita yung nakalata. Kaya pala hindi na natin makita yung 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Oo nga. Kasi, ang sinasabi nila, bakit pa daw kailangan ni BBM magnakaw? Ang dami-dami daw niyang pera. Excuse me, di ba ang pera niya nakatenga sa Amerika? Hindi nga niya makuha. At saka yung vision niya, kailangan niya talaga ng bilyon-bilyon. Biro mo ng kamahal niyan. At saka, syempre, may iba pa siyang mga pinagagawa. Hindi niya na matago. Tingnan niyo yung tsura niya, oh. Abay, lahat ng doktor, ang opinion dyan, that's cocaine Joe. Nag-aaway na yung Oo, pangay. hindi po yan PWD ha, Tourette syndrome. May ganyan po mga Tourette syndrome. Siya po cocaine Joe. So ang sinasabi ko po, magbitiw na kayo, PBM. Dahil ayaw po namin ng presidenteng cocaine addict, nakakatakot po kayo. Dahil kayo ang commander-in-chief ng ating armed forces. Saka tingnan nyo, sirang-sira na yung ekonomiya natin dahil yung mga desisyon nyo ay hindi na tama. Bali-bali. Kung kailan mo lang gusto, nagigising ka. Paano ba naman yun? Kailangan namin ng presidenteng maasahan namin na makakasolve ng gutom. 2.4 million ngayong Pasko, walang trabaho. Oh, tapos yung what do you call this, yung mga kurakot dyan ng mga congressman kung mamigay, akala mo pera nila. Yung ayoko na ng mga pretensyosang ayoko na. Dati hindi ko kayo minimension kasi commissioner ako noon di ba? Pangit yun ngayon retired na ako. Sige. Wala naman akong ambag na sa bayan dahil hindi naman ako elected official. Ito na po, that I will be the truth sayer. Oh. Totoo lang, yung totoo lang. Doon nga po sa aligasyon po ng ni Zaldico na nireveal niya si Martin Romualdez at si BBM sa pagnanakaw, qualified ba na state witness si Zaldico kung sakasakali? Oo, kasi yung rules of court, nagsasabi po na kung sino ang hindi the most guilty, pwede po mag-apply as state witness. Yung most guilty naman, si Romualdez naman at si BBM Di ba? Hindi naman siya Kumbaga utusan lang siya, kaya nga siya nagtanong Yes. Na Yusek, totoo ba kay Presidente ito? Oo.
Secretary Pangandaman kay Presidente ba ito? Speaker, this is, tama ba ito? Tutuloy ko ba ito? What the President wants, the President gets. Sabi Paano ni Martin si Luther. Sandro? Oh. Ngayon, ibang usapan na. Sama na si Sandro. Pero sabi niya noon, sa tapang niya, live stream daw. Isa pa yan. Sige, live stream, saka pa. Ano, yung pikit-pikit? It's a sign of stress, especially in trying to compose yourself. Psychologically yan eh. Na kapag you're trying to compose yourself na confident ka, pikit ka ng pikit. Yun yung blinking. So, Tsaka- grabe yung ano niya, no? Tsaka yung pangan nito, gumagalaw din eh. No, ano ko lang naman, ngayon ibang usapan na kasi si Sandro damay na. At ang may sinasabi pa si Saldi ko, sino ba yung nagsabi na pati yung isang anak ni BBM na Vinny ba yun? Ay may projects din. Nako, halos lahat. Ano ba yun? Dati lolo nyo lang, siya lang isa. Ngayon, lahat na kayo. Pero kasi tinatanong ng iba na posible ba talaga na entire family is corrupting the entire government? Kasi sa start pa lang weak na yung presidente. Kasi so very strong si First Lady, lalo na abogada siya. Akala ko pa naman noon, buti yan, abogada ang maano siya, marirendahan siya. Hindi. Parang lumala eh. So, because he's been weak from the start. Yan yung mga rally noon sa kay Lenny, sinabi ko. Grabe no, galing ako Cebu. Tawag na naman yung isang congressman sa akin na, Gom, punta ka dito kasi si Lenny nandito magrarally. Lahat kami dito lalaki, nakakailang. Uy, may ticket ako punta Manila. Sige lang. Punta na naman ako doon. 4 yung kasama ko. Punta na naman ako sa Tagum. Kung saan si Lenny, kung kailangan niya ako, nandun ako dahil kaibigan ko yan, ang asawa niya. Sabay kami na-elect niya 1988. 3 days after siya nag-secretary ng DLG, nandun ako sa opisina niya. Di pa ayos sa opisina niya, nandun na ako. Tapos sa Harvard, nag-recommend ako sa kanya doon sa John F. Kennedy School of Government. Friend ko talaga pag may problema siya, legal, yung pinapadeport siya, di ba? Tawag siya sa akin. Kahit si VP Lenny. Dahil may kaso yan noon na hindi niya namahawakan dahil, di ba binangga yan sila? Nag-whiplash yan siya eh. Binangga sila from the back nung isang truck. So hindi na siya makapractice. So ako yung ni-request niya na I took over the case. Mga kaibigan ko talaga silang personal. Kaya talagang magkamatayan na kami ni BBM, talagang umakyat ako sa stage at sinabi kong si BBM bangag. So, Ito, linawin muna natin, ito yung opinion po ni Attorney Rowena Guanzon. Ha? Ayan. So, ito po ang ating inilalabas ngayon dahil alam nyo bilang special guest natin si Attorney Rowena Guanzon, excited ang mga kababayan natin malaman ng kanyang opinion sa mga issue sa lipunan. Yan. At isa na nga dito, may nilabas si Richard Haydarian. Kilala niyo po yun? Naku po. Sabi niya, the top 5 most influential Filipino. Ayan daw po. Hindi ako naniniwala dito. Dapat number 1 kayo dito. Ano yan sila? Oh. Influential. Si Maria Ressa naman. Oo naman. Siyempre, idol ko yan si Maria Ressa. Sino yung Haydarian? Number 2 siya? Oo. Hindi ko, Sino yan? Walang Rolex. Parang ikaw pinapatamaan yan, ma'am. Oh. Tapos Followers walang Rolex. walang Rolex. Wala nga Parang siyang puro Rolex, wala kakampwet rin siyang yan, ha? hiya. Kaya lang problema, Na ma'am. maglagay siya dyan ng sarili Diba? niya na number 2 siya. Kaya lang problema, Attorney. Wrong spelling eh. Ha? Wrong spelling. Yung influential. Ay, wrong spelling, pang influential. Parang provincial. Siya po nag-post niyan, ha? Nilagay niya rin si Maria Ressa dyan at si Jessica Soho para kunyari totoo. Kalibel niya. Kunwari, kalibel niya. Ano? Wala po sa dictionary ganyang word eh. So siya lang ang nag-post nito? Siya post niya. Ang Ano? kapal na mukha niya. Diba si Maria Ressa pa nga nagsabi sa isang speech siya na the Philippines may be a failed democracy? Parang reposted niya ata, parang shinare niya eh. Yan ang ano dyan. So hindi ko alam, pero parang ano eh. Pero imposible Parang lahat number yan. 2 siya. Oo naman. Mas mataas pa siya kay Jessica Soho, di ba? Oo. Ipanalo na bang kandidato yan? Mataas Talo ang naman ng Pinere. talo. Siya ba yun yung Sub-Saharan Africa? Siya si Sabi Sub-Saharan. mga Bisaya, Sub-Saharan Africa. Ayan. Sabi niya. Tapos siya, mayaman sila doon sa Baguio. Ganon. Kakahiya ka. Wala ka ng Rolex, wala ka pang hiya. Hindi, ang tanong nga Double dito, whammy. meron ba siyang 530 million engagement? Yun ang problema. Yun. Kaya naman niya ako challenge para baka sakaling mabigyan ko siya ng 1 million. So ang ginawa ko, I threatened to sue him. I'll fucking sue you. Alam mo? Nag-message siya ngayon sa akin that it would be nice to meet up, chu-chu-chu. Siyempre, in-ignore ko siya, di ba? Gusto ko sabihin, ayoko sa'yo, bakla. Di ba? Totoo? Hindi. Bakla? Hindi, ganun lang naman ako magsalita, di ba? Hindi bakla. Lingual. Ayoko Pero sa'yo, ako bakla. nakakita. Kasi Ay, may naamoy. hindi ka sikat. Bakit ko naman ikaw papansinin? He stopped, ha? Nung sinabi ko, I'll fucking sue you. Pagbibigyan kita. Maraming oras yung Retired ako. Kaya tumigil yan eh. Kaya huwag kayo maniwala sa mga yan, mga political analyst na mga,
Analyst. Paano naging analyst yan? Even, Yun nga, even si Llamas. meron kayo nabanggit itong mga political analyst. Napakinggan ko yun sa interview. Ano po yung sinabi nyo doon na mga political Ito mga analyst? kuno-kuno political analyst sila. Ito yung mga walang trabaho eh. Wala namang kliyente. Grabe, no? Walang trabaho. Si Hidarian. Hidarian Richard Hidayra yan. Sub-Saharan Africa. Oo. Hindi nga abogado yan eh. Kliyente Mag-discuss ng konstitusyon sa guest niya para akala mo may May alam. master of laws eh. Para naman, alam mo, pretensyoso kayo. Kaya ako, I'm just myself. Pag sinabi ko sa inyo, ganyan, kumakain nga ako ng turo-turo eh. Di ba, Kat? Sasabi lang lahat, do not eat those things, sabi ng doktor ko, kapatid. Gusto ko to eh. Gusto ko yung may yung Hindi, pag mga... mainit na, di ba? Yung Namamatay yung intestine ba ng manok ba? Ayaw. Oo, isaw. Oo, Oo. nakain ko yan eh. Yung sa UP. At isa pa sa ginagawa nila, attorney, sila mismo nag-i-interviewan Sa isa't isa. sa isa't Ganun isa. ba? Kaya Ngayon yung ginagawa nila eh. Hindi kasi ako nanonood dyan sa kanya kasi naka-strike 1 na yan sa akin eh. Baka ngayon nakapahinga na ako, baka strike 2 siya. Uy, Diba? uy. Kaya ikaw, Manahimik. whatever you call yourself, na number 2 ka sa most influential, pumunta ka sa Esquire, Philippines. Dahil mas totoo yun, di ba? Nandun ako. Yun. Sinabi ng Esquire, ito, payabangan na lang tayo. Sabi ng Esquire magazine na sa lahat na walang posisyon sa gobyerno, ito yung pinaka-influential. Kasi wala namang posisyon na. Tama. Di ba? Sila may mga posisyon, kaya BBM nandun, First Lady nandun, di ba? Yan. Hindi ko alam, sino ba gumawa niyan? At yan, itanong din natin yung opinion nyo, ma'am, doon sa sinabi ni Senator Robin na wag magpahuli to si Bato. Ay, wag, ano ba sinabi niya? Wag sumuko sa foreign powers si Bato. Ano pong inyong opinion ni doon? Tama naman kung foreign power ang pag-uusapan natin. Talagang tayo eh. Hindi nga tayo sumuko sa kudigmaan eh. Ang tanong dyan, ang ibig niya sabihin na pag illegal yung pag-aresto, labanan niya. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi yung nangyari doon kay PRRD, kaya talaga nag-comment ako dyan sa kay yung kababayan ko yan na si Torre. Kasi, ano ba yung warrant na siniserve mo? Yun ang ko. Wala ka namang warrant. Wala ka namang order ng DOJ. Wala kang warrant from a court with jurisdiction. Sabi nila, exempted daw yun dahil doon sa special law na yun. Ano pala ba whose authority ka nag-arrest? Tapos ang ayaw ko doon, yung sinasabi niya talaga, he was pacing back and forth. And sabi niya, habang, hihilahin ko yan. Ano ka, General Torre? Pati yung anak na abogada, Vice President na ng Pilipinas, ayaw papasukin doon sa the site of the arrest. Anong klaseng justice system ito? Na bigla naman siya na-promote, 5-star na siya. Ay, congrats! Sa kasimanwa ko, General Torre, congratulations. Kaya na floating. Pero 86 days ka lang. Oh, 86 na. Bigla Ilang sabi lang. legal. Attorney, in history yun ah. Yeah, kasi naman ikaw, pinapakialaman mo ng mga karakitan dyan. Oh, ay, naku po. Dapat nagpa-chief ka lang, na parang pa-picture ka lang dyan. Huwag mo guluhin yung mga karakitan nila. Ginulo mo eh. Ayan. Ngayon, tubako ka na lang, senador. Yan. Sige ha. Makakalaban nyo po ba siya? Sige, General Torre, hindi kita iboboto. Pero, sige, tumakbo ka. Di ba? Kasi taga-Dingli yan eh. Tagililo yan eh. Ayaw ko talaga dun. Hilahin ko yan. Oo nga. Ay, ganun bang general nang nagaganyan? Pero sabi ni Auntie Claire po na mali po daw yung advice ni Robin kay Bato kasi labag daw sa batas ito kung may valid warrant, dapat sundin ng batas. Wala na nga valid warrant. Ano ba iwa-warrant nila dyan? Na naman, red notice na naman. Ang red notice po ba ito yung masasabing valid warrant? Di ba ang sabi na nga Interpol? It's a request, di ba? Na to find him. To find. Not to deliver him to ano. Kaya lang alam mo, kailangan na ni BBM ng plus factor. Kaya takot na sila na hindi na mapigilan si Sara Duterte. Kaya pinadampot niya, pinakulong niya. Mali. Lalong lumakas. At kung ilalayo man, hindi ilalapit, mamatay si former President Duterte doon sa Hague, sa ICC, ay may lalo namang ang mga Pilipino pa naman ay mapasimpatya doon sa mga namatayan. Ayun. So, Maling-mali ka doon, BBM, kung sino man nag-advise sa'yo niyan, maling-mali ka. Diyan bumagsak talaga yung rating yan until yes. now. Ano ba rating ni BBM? 20%. 21%. Oh. That was before nag 2.4 million ng unemployment. Tingnan natin ngayon kung ilan na siya. Tsaka, ano ba yan? Agaw tulay. Agaw tulay.
Yan na, agaw tulay gang. Lahat Oo. ninakaw eh. Ano ba yan? Pati tulay, ninakaw na, no? Oo, agaw tulay gang tawag ko dyan eh. Alam mo si BBM, wala na talagang magawa. Ang May tangke de gera pa dun ha. Andun ang friend ko eh. Sinara ang coastal road. Ha? Sa Davao, may tangke de gera. Tanks ba? Tapos nag-helicopter siya dun. Tapos pagbaba niya dun, ang mga tao na nakita na bumaba siya, sumigaw, Duterte, Sinisigawan Duterte. siya eh. Ang sabi po ni Auntie Claire, sa panahon daw ni Pangulong Bongbong Marcos natapos ang tulay. Therefore, legacy ni Bongbong Marcos yan. Oo. Ay, bongga. Yan po sabi niya eh. Parang bang sinasabi ng matanda, kami nagluto, ikaw kakain? Ako nagtanim, ikaw pipitas. Oo, kami nagluto niyan, ikaw Iwaani. kumain. Mahirap, kagaya ni Risa. Claim siya credit sa Supreme Court decision na, tama yan, solid talaga ang PhilHealth, ganyan. O, edi binuking siya ni Filon. Sabi ni Filon, pumirma ka rin sa BICAM eh. Na may provision doon na lahat ng mga excess funds o reserve funds ng government corporations ay i-remit sa National Treasury. Kaya yan nila nakuha eh. They could not have been able to do that without that provision in the General Appropriations Act, which you signed, Senator Risa Ontiveros. Ayaw ko lang talaga yung mga pretend kayo dyan eh. Tapos you'll get credit for that Supreme Court decision. Hindi po. Huwag po kayong ganyan dahil hindi po pwedeng niloloko natin ang mga taong bayan. Hindi pa ako nagsabi niyan ha. Si Ted Filon yan ang nagsabi niyan na pumirma ka rin eh. Senator Ontiveros sa BICAM report na yan eh. Ikaw may kagagawan yan. Ano naman po kaya yung nakita niya kay Llamas? Tatangkin niya na ngayon eh. Huwag Nagtataka lang ako eh. Alam mo, kasi kapwa ko babae, ayoko namang ginawa operation sa mga ganyan, no? Sa mga love life. Unless talagang kailangan na. Kasi kinanti talaga ako ni Llamas. Ang ano lang talaga dyan is ambisyoso ka, Llamas. Kung sa tingin mo, ay ijojowa ka pa ng senadora, nagkakamali ka. Nagamitan lang sila, attorney, no? Parang nagamitan lang. Ambisyoso ka, Llamas. Hindi na si Pinoy ang presidente ngayon. Wala ka ng power. Kaya tumahimik ka na dyan. Gusto mo ng Rolex, padalhan kita. Ayun. Ito, dahil sa nag-trending na po, Ayun. ayoko pa masabi nila na ako ay endorsing a product, kaya ito ngayon plastic na. Grabe. Plastic din sila. Opo, meron pang isang issue. Ito yung whistleblower kay VP Sara na si Ramil Madriaga. Ano pong may kokomento niya dito? Sino ba yan? Yan yung whistleblower na baluktot ang kwento. At Taga saan siya? Nasaan siya ngayon? Nasa kulungan. Nakakulong. Ha? Tapos ito pa, attorney, nagpapatulong siya kay Laila de Lima. Ano daw ang ginawa sa kanya ni VP Sara? Bali, siya po ang magtitistigo na itong si VP Sara ay pinopondohan ng Pogo at ng mga drug lord. Siya po ang... Bakit daw niya alam yun? Dahil classmate niya daw. Bodyguard ba siya ni VP Sara? Yun po ang claim. Yun Yun po ang ang claim. pero dininay po yun ng mismong army. Bakit siya nasa jail? Kidnapping. Kidnapping. Ay, sus, Maria, usap. Kayo naman, naniwala pa kayo dyan. Siyempre, finifeeding yan. Kaya, whistleblower siya kuning-kuning kasi finifeeding siya. Take note, attorney, nahuli siya kidnapping nung vini-VIP niyang Chinese, di umano. Doon siya nahuli. Pero sinasabi niya, VIP daw siya o detail daw siya ni VP Sara. Kaya balok to talaga yung kwento niya. Kung detail siya ng Vice President, mayroon siyang appointment. Mabi-verify naman yan. Pininay na po nung head nung ni VP Sara. Syempre, madali na mga may kopya kaya ang civil service niyan. Di ba? At saka, nasa loob siya ng kulungan. Tapos sasabihin niya, ganun. Ito nga problema, attorney, no? Ba't itong nakakulong? Kagaya nung, ang pangalan nung, siya daw ba nag-receive ng pera para kay VP Sara? Sinasabi bagman lang daw siya. Kaya daw siya lumitaw kasi parang napapabayaan daw siya noong mga pinagsilbihan niya dati. Parang pinabayaan daw siya. Parang nineglect siya na pinabayaan na ng makulong. Kaya magsasalita daw siya ngayon. Kaya lang ang problema, yung mga sinasabi niyang dates, mali-mali. Kasi may mga lumalabas na video na yung date na yon, nakulong ka, na-arresto siyang ganyan. Madali. Dati daw siyang intelligence. Madali namang i-debunk yun. But the point is, he is now in jail for a non-bailable offense of kidnapping. Maniniwala ba kayo sa taong ganun? And the problem is, pinaniniwalaan nila yung nakakulong, pero sa saldi ko, na nasa circle mismo, nila Pangulong Bongbong Marcos, ayaw nila paniwalaan. Ayaw nilang pakinggan. Kasi ayaw nila na madamay si BBM. Kaya ngayon nga, naglabas-labasan na itong mga anti-dynasty bill. O talaga? O kung patunayan nyo kaya, magre-resign na kayo ngayon. O I challenge you. Lahat kayo dyan. O mag-resign si Eda Romualdez. Mag-resign din yung anak niya. Ngayon na kayo mga anti-dynasty. Bakit pa kailangan nyo ng batas? May isa pang tangang whoever said that na hindi daw yan, illegal daw yung political dynasty bill.
May tanong sa'yo, Ang Kong hirap Gonzon. naman sa inyo. Magbasa nga kayo ng konstitusyon. May tanong sa'yo, Kong Tapos Gonzon. abogado pa kayo. Ito, basahin natin ang tanong sa iyo, attorney. Ano po? May tanong po from Zaldi Galos. Attorney Guanzon, tanong lang po, di ba komunista yan si Lam? Komunista daw si Lam? Yung Si Lisa Araneta Lisa Marcos? Araneta Marcos. Ay, di po yun komunista. Grabe naman kayo. Hindi? Halata namang di yan komunista. Yeah, baka ibang ista, pero hindi komunista. Ito po, attorney. Natin yan. Kasama sa priority bill na pinupush ng Marcos admin ay anti-dynasty bill. Sinabi ni BBM noong 2022 presidential election, why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad. Nang tanungin ang palas bakit nagbago ngayon ang pananaw ni BBM ay dahil nagbago ang political landslide at nag-aabuso landscape, at nag-aabuso ang masa nasa gobyerno at nagdanakaw. Ano po ang masasabi niyo dito? Eh, dahil nahuhuli na sila, ngayon, ugas kamay siya. 'Di ba? Pero yun nga ang challenge ko. Ngayon na kayo, mag-anti-political dynasty. Magsi-resign na kayo, lalo na kayong mga Romualdez. Nako. Mamili na kayo kung sino sa inyo ang may iwan. May iwan ba yung si Martin Luther o yung anak niya? Ito, Pero hindi pwede yung tatlo kayo dyan plus yung muchacho nyo na si Isidre. Hindi naman pwede yung tatlo-tatlo kayo dyan. Bakit pa kami maghihintay ng anti-political dynasty bill? Mag-resign kayo lahat. Ito po ang panawagan ko kay Speaker D na napakabait daw ito na tao. Sabi sa akin ng isang kaibigan niya. Speaker, bakit hindi nyo na lang ipasuspend lahat ng mga sangkot dyan sa pagnanakaw dyan sa mga kickback sa DPWH? Bakit po si Kiko Barsaga pinasuspend nyo? Tapos, hindi naman masuspend yun, Speaker, kung hindi ka pumayag eh. Tapos itong si Garjola, hindi mo na pinasuspend. Si Momo, hindi mo pinasuspend. Si Sandro, hindi rin suspended. Di ba, in-investigate din siya ng ICI. Lahat ng mga napunta ng pangalan sa ombudsman, si Anwaray, yun. Lahat, Uswag party list. Lahat po yan, dapat sinuspend nyo na kasi under investigation na sila. Hindi po ba? Kaya yan po ang panawagan ko kay Speaker D. Kung talagang serious kayo na mag-change kayo, reform kayo ng image, ng imahen ng inyong House of Representatives, dahil ngayon diring-diri na yung mga tao sa inyo, yun na po ang gawin nyo. Pag-suspend yun na po sila. Ayun. So ito, attorney, kanina, connected dito sa sinabi mo kanina na mag-resign sila. Although medyo malayo pa naman ang election, may question kasi dito, galing sa mga netizens, galing kay Patwinan, Attorney Guanzon, tatakbo po ba kayo sa 1st District ng Leyte para talunin si Tambi? Ang baba naman ng ranggo na yan. Senador kagad, senador na. Pwede ba si Richard Gomez na lang ang malaban sa kanya dahil pwede. taga roon siya? Pwede, Oo. no? Oo. Kasi si Tambi, kaya naman niya nananalo dahil wala nang lahat naman pinapadisqualify niya. Di ba? Ang yaman-yaman niya daw. Tapos ang dami-dami niyang taex. Maep. Abay, sa dami ba naman ng kickback mo, ipa-disqualify mo pa yung kalaban mo? Talagang sukdulan ka na, Martin Romualdez. Hindi mo ako pinaupo ha. Ayan, napala mo ngayon. Ayan. Kasi yung pinaupo mo ako, mas maaga pa kitang nabuking. Kaya ayaw mo talaga ako maupo. Kahit nanalo na kami sa Supreme Court na iba na lang paupuin, hindi na lang ako, okay. Ayaw mo pa rin siyang paupuin. Kahit 6 months na lang, panalo na kami sa Supreme Court. Kasi hanggang nandyan daw si Guanzon sa P3PWD ay hindi daw makakaupo. Ngayon, nasan ka? Ba't ka nagtatago? Kawatan ka? Yung tanong, nasa Pinas pa kaya yan? Oo. Hindi na nagpaparamdam eh. Dapat interviewin yung asawa niya. Di ba? Tama. Oo. Kung gusto man niya Romualdez, nasaan na po yung husband nyo? Dapat siyang, ba't pa? Dapat you handle Lieta Romualdez like a princess. You know? Walang kids gloves lang sa kanya, walang okray sa kanya. Okrayin natin si Yeda Romualdez. Bakit 4th term na, nandiyan ka pa rin? Ang kapal Yun. mo. Isa pa yun. Ang kapal ng mukha ng mga ito. Medyo, may kakapalan nga. Malakas kay Kaya lang po Garcia. ang sinasabi ata nila dati daw ay district representative ngayon parang party list. So parang lusot daw yung ganong klaseng. Kayo po ba dati kayong COMELEC commissioner? Ito po ba ay sa tingin nyo ay sablay na dahilan? What the law and the Constitution does not distinguish, you should not distinguish. Any first-year law student knows that. That when the Constitution refers to as representative, it means district representative or party list representative. Kaya lang, matalino naman talaga expert election lawyer si Chair Garcia, pero dahil si Romualdez ang speaker, hindi niya mahindian. Kung nangyari yan nung time namin, disqualified yan. Dinisqualify nga namin si Grace po eh. Di ba?
Senador siya noon eh. Ibang-iba. Ibang-iba. Kaya Comelec Chair Garcia, hindi naman po tayo magkaaway. Pero yung mali po, mali. Ang ganda talaga ng opinion ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon. Kaya siguro mga susunod pa nating talagang imbitahan natin. Dahil alam niyo po, Attorney Rowena, grabe po ang init ng politika ngayon. Wala pa ang 2028. Paano pa kaya sa 2028? Kasi ang style nila, pag hindi sila makapanalo, ipapadikyo nila o tapatanggalin nila yung kalaban nila. That's why they're doing this to Vice President Sara. Kasi mahirapan silang manalo doon. Ako, ito, as a political analyst, ha? Ako naman ngayon. With PhD. With a master degree from Harvard, ha? Harvard. A Comelec Commissioner. Abogado. Dating mayor, ha? Ng Cadiz, ha? Gun-toting mayor, ha? Ni Cory. Na President naka Cory. Gucci na sapatos. Gucci, ha? Focus natin. So, ang ano ko lang dyan, mga kababayan. Ano bang klaseng mga tao ito? Wala na talaga kayong honor? You do not even have honor among thieves. Kasi, eleksyonin na lang natin to. Bakit nyo pa ipapa-impeach? May ipapa-plunder? May ano? Eleksyonin nyo na. Gusto nyo stop eleksyon na ngayon eh. Oh, di ba? Oh, stop eleksyon ngayon. Pero kung ako, on leave mo na si Chairman Garcia. Tama. Pag nag-stop election, ha? So, Attorney, ibig sabihin, constitutional ang snap election. Kasi yan ang tinatanong eh. Hindi po. Wala po yan sa konstitusyon. Ang nakalagay sa konstitusyon, pag walang presidente, wala ring vice president, ang Senate president muna ang parang caretaker hanggang magka-special election. Ayun. Pero ang gusto po ng kaliwa, ng makabayan, both of them, BBM and Sara will resign. And then may transition council, tapos may snap election. Ang sabi ko naman sa kanila, kahit text lang sinabi ko, dapat wala dyan si, on leave din si Garcia. At saka, wala nang mga ads sa TV at radyo. Wala na, snap election nga. Diba? Gusto nyo bukas na eh. Diba? Bukas na, snap election na. Oh, diba? Si George Kagaya nung kay Marcos, nag-stop election kami, na ganun din, dadayain din kami. Kamatayan kami doon, tutukan kami ng baril doon sa Cadiz, no? Akala nyo kung ano ang bag ko sa bayan, mga manyo? Salita kayo, parang mas magaling pa kayo sa akin na parang may dugo kayo na binuwi sa bayan nyo, ha? Yan. Digaya ng pamilya ko, ha? Wala pa sa panahon ng mga Kastila at Hapon. Nasa libro kaya ang mga ninuno ko na lumaban sa mga Kastila. May tatay ko, may medalya pa dahil binayoneta ng Hapon. Kayo bayonetahan ko kayo dyan. Nainis ako sa Attorney Guanzon, warrior din naman sila. Keyboard warrior nga Ayun lang. ang problema. Ito, attorney, merong... Alam nyo mga kababayan, huwag kayong ganyan. Hindi naman kayo lahat idiots. Kaya lang kayo, mga troll kayo, bayaran kayo. Kaya, Yun, ha? sige, fight. Kaya nyo pa yung 540 million views ko? Sige. Kaya tsaka Attorney Fight pa. Guanzon, sabi ko nga minsan nakikipagbardagulan na rin ako sa mga comments, di ba? Kasi sabi ko, alam mo, makikita mo talaga sa dami ng troll na binabayaran at payag na pabayad, napakaraming pobre sa Pilipinas. Kasi binibenta nila yung dangal nila at ang pinapakain nila sa pamilya nila galing sa kaban ng bayan na ninakaw. At hindi lang yun, Ano di yung ba? mga consultant, Cathy, dun sa House of Reps? I care, we care. Di ba? Nang balita ko ha, supposedly daw, Yeda Romualdez office, galing ang sweldo. And apparently, it was Sandro Marcos who's handling it. Yung mga to. Troll. Troll. Yung mga consultants. nasa Pork mayor, barrel things tong mga to. Oo. Nag-start to, before election. 6 months before election. May documents, di ba, pinost ko yan. So, may mga documents pa rin na lalabas right now. Kasi, di ba, remember si Kong Paulo Marcoleta even question it, na bakit ang taas ng budget ng PCO. Yung PCO, di ba? Napakataas ng budget. Ang sagot nila kasi tayo raw ang mag-host ng Asia. Trolls. Ng trolls, di ba? ASEAN. di ba? You don't need so much of it. Kasi ano bang meron? Sir pa yung ASEAN? Yes, di ba? But yun nga again, babalik tayo. Naawa po ako sa inyo sa mga sa mga bayarang troll kasi simple lang. Una, yung pinapakain nyo sa pamilya nyo galing sa nakaw. Pangalawa, yung karmang tatama sa inyo dahil galing sa nakaw at nagpapagamit kayo sa magnanakaw galing sa masama, dalawa lang yan. Sakit na walang lunas at walang katapusang kamalasan. Yon ang isipin nyo. Kasi kukulangin pa yung kinita nyo.
dun sa pang-hospital nyo at sa mga problemang darating sa buhay nyo na malas. Ito naman meron akong tanong lang kay dadapuan ano. si ano, no? Kailan kaya dadapuan ng ganung sakit si... Tinamaan na, kita mo, left and right, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang di ba? Like, ang stocks natin, stock market natin, bagsak ang ating mamahali ng bilihin. Sabi nga ni Com Gonzon, it's 2.4 million ang walang trabaho. That's 9.6 million mouth na walang makain ngayong Pasko at sa darating na mga araw. Kawawa, di ba? So, yun. Kasi it's usually times 4 per family, di ba? O ito, importante nito speaking of budget. O, isa sa mga manunod natin, nag-message. O, anong comment ni Attorney Guanzon for the 2026 budget? Ano dapat ang gawin ng taong bayan to be vigilant? 6 trillion yan, attorney. Sa 6 trillion na yon, more than 1 trillion doon, pambayad lang ng utang ni BBM. Pero every year, nangungutang pa rin siya. Di ba may ilang hundreds billions na naman siyang inutang sa Asian Development Bank? So, kahit po gaanong bayad, utang pa rin ng utang. Talagang yung sinasabi, yung mga apo natin at apo sa tuhod, ay magbabayad pa niyan through our taxes. So, ang sinasabi nila na, si BBM, kaya pa naman niya mag-reform. Bakit siya mag-resign? Hindi na po niya kaya. Kasi ito pong lahat ng mga corruption na ito nanggaling po sa kanyang political dynasty at sa kanya mismo mga kabinete. Kaya kailangan mag-resign siya at palitan na rin dyan ang mga kabinete niya. Kaya lang ngayon, ang peculiar na sitwasyon natin, dahil yung pong gustong mag-resign siya, nahati na. Yung mga akbayan, ayaw nilang mag-resign si BBM dahil ayaw nila si Sara ang mag-take over. Makabayan, gusto naman dalawang mag-snap election. Meron po tayo saligang batas. Dapat po, sumunod tayo sa ating saligang batas. Ngayon sabi na, attorney, di ba hintayin na lang na matapos ni yung term niya? Ay, Ginoo. Kita nyo naman, another 3 years, kaya nyo pa? Oo. Kaya pa ba natin to? Ito po, attorney. Sabi ng World Bank, hindi na raw, parang malabo daw makabawi ang Pilipinas sa ekonomiya hanggang 2027 kasi masyado na marami na tayong utang. So, Correct. bilang kayo, naging kongresista kayo, naging mayor kayo, Correct. ano po ba ang opinion doon? Correct. Kasi yan sila, na-analyze na nila yan. Nag-actuarial na yan sila. Na-compute na yan nila. Given our gross domestic product, foreign direct investments na bumagsak by 40.5%. Biro mo, $500 million na lang ang foreign direct investment. Noong panahon ni Digong, $6 billion US dollars yan. O ayaw nila kay Digong dahil ayaw nilang style, palamura, chuchuchu. Ayaw din nila, kunyari. They don't like people like me because I'm crass daw. Kasi I, speak another language. Parang, Pero attorney hindi naman tayo, wag personalidad ang tingnan nyo. Service. Ang performance, tsaka prinsipyo, yung tingnan nyo. Si BBM, walang ginawang mabuti. Ano bang ginawa niya mabuti? Alam mo, Yung tulay. Pagod. Hindi, sa panahon niya raw natapos Pati tulay, naagaw pa. Ang ganun ba? Alam nyo ba, yung totoo doon na-realize niya, after 3 years na, teka, lahat sila, meron ako na lang ang konti lang akin Diba sabi niya kay Toby Toby Tiangco. Tiangco, na kinuha nyo na lahat. Wala akong Sabi niya nagawa, kay- oo. wala akong natapos or wala akong na nagagawang kukuha. project. Kinuha nyo na lahat, sabi Subway. niya kay Sa kanya rin daw Romualdez. yun Subway. Kinuha na nila lahat. Kaya sinabi niya, bigyan niyo ako dyan ng insertion ng 100 billion. Pero yung kickback ko na 25 billion, natin sa bahay ko. Ito, attorney, matanong ko lang, medyo out of topic, pero since ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon ng mga guest na isang kakamping or dilawan, loyalist, Liberal Party, Hindi po ako member ng Liberal Party. Kaya lang, Piglawan. friend ko talaga po mentor ko si Franklin Drilon. Pero nasa family line po- ko nag-support talaga kay Mar Rojas. Nasa line Siyempre, po kayo ilan na siya. nun? Hindi po ako member ng Liberal Party. Pero I'm a liberal democrat, you mean? Democrat. Dahil sila may mga social democrat. Ito ba ang May question mga ko? Socialista. Ayun. Iba-iba, may Pinklawan. Komunista. may Piglawan, may Purugista. Dilawan, may mga ganun mga tawag nila. whatever. Pero bilang kayo po, nandun dahil sa kabila, naramdaman niyo po ba na may nagawa si Pangulong Duterte? Kasi sabi nila wala Nung mga Dilawan, mga Piglawan, wala daw nagawa si Pangulong Duterte. Sa inyo po, kung kayo ang Meron po. sasabihin. Kasi na-feel ko talaga yung mga OFW. That he restored their confidence na they felt really safe. Tsaka kahit manicurista ko noon, mga manicurista ko, mga ano-anong nagabi na umuwi, tinanong ko talaga Sabi ko we feel talaga safe kami, attorney. Dati umuwi kami, gabing-gabi na, natatakot kami. Mga tambay doon, mga adik. We feel safe, sabi niya. Tsaka, nang sabihin na natin, noon naman nagkikickback din yung mga congressman ng panahon ni Duterte. Diba? Kasi gawain na nila yan. Yes. Okay. Malala. Pero siguro hanggang 10% Ano, lang limit sila na naman ako? SOP, Pero nung time ni Duterte, takot sila. Takot sila, then mumurahin sila ng matanda, di ba? Ngayon wala nang hiya, hindi sila tatakot. Kasi andyan na si Romualdez, ang kanilang backer, 30% na.
At saka yung time ni Panoni PRRD, left and right ang development. Di ba? Ang Yes. investor, nakita nyo ang makapagal. Buildings, hotels, grabe yung ang bilis. So ayan ha. Dollars nga Diba? ang foreign direct investment during his time. Kaya Atty. Rowena Guanzo ng mismo nang galing yan. Kasi yung mga sinasabi kasi ng mga ibang dilawan, wala daw eh. Oo, O ayan. ito pa ha, example. May kaibigan ako na ang negosyo ay housing. Yung mga low-cost housing. Nung panahon daw ni Duterte, binaba yung kotong. Sa per unit na 1.5, naging 1,000 na lang kasi baka daw mabuking sila. Per unit ha? Per unit ng bahay. Nung panahon na daw ni BBM, umabot na ng 2,000. Uy. Hanggang 2.5 per unit kasi wala nang preno eh. Oo. Kasi pa ang nasa puno ay hindi nila kinatatakutan. At dahil, siyempre, bangag siya, di ba? Ngayon lang siya nagising after 3 years. Grabe. And now, he is awake. Makita mo siya sa TV, parang araw-araw na siya. Di ba? Busy. Well, you know, he cannot maintain that. I don't think. Sabi nga ni He's- Job Bautista, tama si PRRD, basta adik talaga, walang patutunguhan. Hindi dapat pagkatiwalaan. Ayun. Maliwanag na maliwanag Ano yan. lilit na lang ako. Kasi sa mga nangyayari na sobrang gulo na. Meron ka bang nakikita ng pag-asa ka? Ang Pilipinas. Meron ka ba? Ang sakit ng tanong na yan, kasi nung abroad ako, na nagpahinga ako, tinanong talaga ako ng mga OFW sa Italy. Sabi ni attorney, may pag-asa pa ba? Kasi pinapaaral pa namin mga anak namin. Yeah. Sakit sa loob ko magsabi na, alam nyo, kung may trabaho lang di kayo makita para sa mga kamag-anak nyo, kunin nyo na sila. Kasi wala na pong trabaho. Wala nang trabaho. Yung 2.4 million na yan, do you think in 3 years, may erase yan? Wala yan. Ngayon, wala silang infrastructure, kaya walang pera. Wala. Yung household expenses ngayon, sinasabi ng mga economists ay nakat talaga drastically. Kasi hindi nakakagastos ang gobyerno dahil ini-stop. Di ba nung nagreklamo na tayo sa pangnanakaw nila, stop na mga project? Kahit na nagnanakaw yung mga congressman doon at DPWH, may construction workers doon na kumikita. Di ba? O ngayon wala. Stop. Di ba? Kaya yan ang nangyari sa atin itong Paskong ito. Kaya ang sinasabi ko lang po, baka yung mayayaman talagang mayayaman, di nila nararamdaman ito. But I doubt it. Dahil nakita ko nga si Small Laude. Na nagsabi siya na dati, ganito yung grocery ko. Ngayon, ganito na lang yung laman ng grocery ko. Mayaman na yun ha. Sa ganitong same amount. Na-feel din nila. Kaya, wag nyo sasabihin na hindi na-feel, hindi totoo. Bumaba kayo. Bumaba kayo sa kali. Bumaba kayo sa mga nagbibenta ng kung ano-ano na lang. Kaya ako, pag kumakain ako sa restaurant, nilalakyan ko yung tip. Manicurista, malaki ang tip. Diba? Hairdresser, malaki ang tip. Bakit? Sila itong mga daily Wala wage yan. lang eh. Oo. Wala yan doon sa Kung tip kaya kong mo pa sinasabi. naman, na meron ka pa naman eh. Diba? I-share mo pag nagsiservice sila sa iyo. Yung mga nagbibenta dyan ng mga sampagita, binibilang ko yan ng food. Pero Pero may may mas- mabigyan. may- Kasi wala na eh. May mas malaki po mag-tip sa inyo, 350,000. 750, boss. Oh, 750,000. grabe. Grabe. Kasi sino yun? Sino yun? Ay, yung Yung tinipan niya dahil Christmas party. Si Rafi doon ako. Binulong na. Binulong pa. Binulong na. Nag-tip sa sa manicurista? Hoy, may bulungan nangyayari. Viva Max? Nako. Yari tayo dyan ha. At ang sabi ng kapatid niya, okay lang yun. Wag lang siya manlalaki. Galing naman daw sa pera niya. Konsentidor din, ano? Ayan, nagalit yung isang kapatid ha. Ben. Bravo! Yung kapatid Ayun. na younger ha, na kung matino ganyan yun. ka, mag-isa ka lang. Hindi, wag mo kami idamay. Oo. Tama naman, kahit kapatid ko, gaganunin ko eh. Aba, okay lang sa'yo kung mang babae. Di ba may asawa siya? Yes. Hindi pwede yung magkakabit-kabit kayo na nasa politika kayo kasi hindi namin alam kung alin dyan ang pera namin, alin dyan ang pera nyo. Pwede ba yung sa kanan nyo, pera nyo, kaliwa, pera namin? Hindi naman. Lahat ng ini-spend nyo dyan, we will assume na that is ill-gotten. Bakit? Hindi naman niya dinideny? Sumagot talaga siya eh. Na ano? 750 Ibulong mo. Sumagot. Sumagot? Totoo ba? Hindi pa confirm yung 750 na sagot niya. Pero sinabi niya sarili niyang pera. Sabi sarili niyang pera. Grabe, sir. Ano bang kapalit noon? Yun ang tanong doon. Kaya ang tanong doon, nireport mo ba yan sa asawa mo? Kasi lahat naman ng pera nyo ay conjugal. Kaya ayaw ko yung may mga kabit-kabit na politiko. Yeah. Mga bulong- Kasi alam nyo, magnanakaw yan sila sa atin para i-sustain nila dyan sa luho ng mga ano nila, Mismo. kinita nila, kirido nila, you know. At ito po, speaking of tit. Ay, iba ba yun? Tit sa tip. Mm-mm. Oh, ito naman tit.
Teach, Speaking of teeth, Tip na ngipin. ngipin, na Manilaw. Yamas? Sabi kasi ni Llamas, wala na daw suporta ang mga Duterte sa OFW. Ay, naku sir, that's wrong. Kasi I was there last month. I Yan. went to Europe for 3 weeks. At bawat stop ko, may mga Pilipino. Kahit na hindi sila DDS, talagang sabi nila, pag ganito naman, kailangan na talaga ng change. Pero yung mga Duterte talaga, like Hong Kong, mga Japan, di ba? Mga, even Italy, no? Ang dami kaya. Kahit sa CR ako nagpapapicture sa akin, mga abroad. Oo. Kasi akala DDS ako. May Rolex message lang po siya. ako. Nakakatuwa Hindi yung po mga FW dito. Ganyan lang. Oo. At alam niyo si Com Gonzo, napakasimple lang nito. Napakasimpleng tao. Matapang pero may pera, mayaman, may pinag-aralan. Pero one of the most simplest. Oo. At saka talagang pag to kakampi mo. Pero pag mali ka rin. Ikaw Pero ka rin. ma'am, ang tanong, dahil dyan, maraming nananawagan sa inyo na tumakbong senador sa 2028. Would you consider it? Yan ang inantay Wala po akong plano. Kasi nga po, hindi po ito dahil sa tatakbo ako kaya ako nagagaganito. Lahat po ng mga sinasabi ko, I just speak the truth. Hindi po dahil may ambisyon ako, may plano ako. Wala po akong plano. Pero Atty, gusto namin. Gusto namin eh. Actually, sinama ka na kalitaan ko. May isang boto ako kay Jack. Hindi lang, ano, diba? 2 million na yun. 2 million O na. sige, mag-survey kayo dyan. Pa-survey ka dyan sa Facebook mo, Jack. Okay na Kung po. tatakbo ba ako, boboto ba sila? Then tsaka attorney kasi ngayon, yung mga senador, na nakikita natin, yung mga babaeng senador, senadora, parang walang dating. Walang Eh ba yung buga. mga lalaki din namang walang bayag? Oo, may mga ganun din naman. Pero ang gusto kasi nila is, ano ka, attorney, ang nakikita kasi nila sa yung Miriam Defensor na, alam mo yun, may Kasi ganun. I speak the truth, tsaka sabi nila nga, I'm fierce. Di ba? English ba? Pero kung sa binugoy-bugoy, astig. Ba? Pero kasi, di ba, ano yung expect nyo? I was born between 3 boys. Saka Pero nag-UP pa Atty. ako. Walang bawal ang mga pa-eme sa UP, no? Atty. Bawal arte-arte doon. Atty. Lalo na 70s, martial law yun. Ano? Ano, Jack? Ay, sorry. Atty, kuhain mo kung hindi ka mahal na ngayon, kung wala ka pang plano, Wala. gulatin mo kami. Lahatin ko kayo? O sige, ulatin na kita next year. Ay, namin na. Mag-survey muna kayo sa Facebook Nag-survey nyo. na kami, ma'am. Mag-survey na kayo sa Facebook ka, di ba? nyo. Oo, nag-post ako namin ito kami. Ay, ayaw na daw ni Robin tumakbo. Ano ba? Hindi ako Hindi naniniwala naman nanalo yun eh. Kampi ko yun eh. Ayan, Sabi ni Robin, oh. sabi ng ating Bumalang kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Ngayon, inamin ko ng Senator Robin na talagang masyongga na talaga. dahil sinabi mo. Pero naman, sir, ha? Oh, ang beauty ng Ha? Alos parehas lang yung kaidaran yun ni Cathy. Nanay na ako niyan. Sabi po ni 70 na ako. Mark Tingson, si Attorney Guanzon ang susunod kay Attorney Miriam Defensor Ay, salamat. sa katalinuhan. Salamat. No. Com Gonzo, meron kang libro sa UP. Mic mo, wala kang mic. Di ba meron po kayong libro na na-publish sa UP of Law? Ng UP of Marami. Law? May nag-message sa akin na kaibigan ko doon. I hope she promotes her book published by the UP Law Center. Ano po yung mga libro nyo? Ito po, para sa mga magnanakaw. Yung latest kong libro doon ay The Auditing, sa UP The Local Government Code, Notes and Cases. Pero sa Rex Bookstore, para sa mga magnanakaw, The Auditing Code of the Philippines, Notes and Cases. Kaya doon po sa... pagyabangan na lang tayo, hey there, Rayan. Yan, nabanggit na. Google mo ako sa un.org. UN, May paper ako UN.org. dyan, ha? The Laws on Violence Against Women in the Philippines. Nako. Oy, i-punch mo rin ako sa Harvard Library tsaka sa Stanford Library, ha? Yan ang maganda. Nagpapakita ng resibo. Oo, Exactly. nandyan. I-punch mo na rin pangalan mo kung nandyan. I-interview na naman yun ng vlogger na puro interview lang. Hindi, ang masakit nga doon, sila din nag-interview. Tsaka sila yung naglalagay ng Interview kanilang vlogger. pangalan. Expert, foreign Influential. expert. Sila lang din. The political scientist. Pabor ka doon sa tawag doon sa yung Oo, best friend mo na Edo Manzanas. Bakit? Sino yan? Manzano? Ilonggo yun, ha? Ang tawag kay Llamas, Edo Manzanas eh. Bakit? Kamukha ata, hindi ko alam Kamukha bakit. daw niya. Nino? Ni Llamas. Layo, ah. Sila, mas kamukha niya si Edo? Sila nag-interview. Sino naman yung layo naman nung gwapo ni Edo doon? Kapalyo ni Edo. Ilonggo pala to si Parang mangga si tsaka bulot na Attorney pinya. Rowena. Ilonggo yan si Edo Manzano, no? Ang roots doon Ilonggo. Nakakita ka ba ng kasoy na bunga? Yung tabingi yung Oh, Hoy, imagine. kayo, wag kayong mang light-light sa mga, Ay, di ko sinabi kung mga sino. mukha, ha? Kasi sabihin na naman nila, ano na naman tayo, di ba? Pero mo ako, natagurian pa ako, tinawag ako ni Llamas na homophobic. Ayun. Ibig sabihin, allergic ako sa mga bakla. Sa 19, announce ko na ha, sponsor ako ng Noche Buena Oy. ng mga gay lolas ng Angladlan. Oy, pwede Yan. tayo dyan.
ang Pwede gusto tayo po mag-donate, ay mag-donate na po kayo sa Ang Ladla, December 19 po. Ang aming gift-giving Noche Buena. you there. Guest po niya si Jack. Oo, Jack, ikaw pumuntahan kita. Hello mga mama. Good thing ka, good thing. Punta ka doon. Ito seriously speaking, alam niyo si Atty. Rowena Guanzon, hindi lang ngayon nag-iingay yan. Kahit noon pa, pagka meron talaga siyang opinion at pinaglalaban, nagsasalita na po siya. Kasi baka isipin nyo iba na tama po kayo na nag-iingay kayo dahil gusto tumakbo ng senador. Hindi po, matagal na po siyang nagsasalita noon pa, even before Marcos na itong BBM na to. Sabi Marcialo pa lang no, may megaphone na ako. Tanong nyo sila sa masa, doormate ko yan. Oh, siya ngayon ng kasama ko yun sa mga rally. Ngayon may arthritis na kami, hindi na kami pwede hindi po ba kayo nagtataka yung mga dati yung kasamang nag-iingay against Marcos, ngayon tila mga pipi na? Ito namang makabayan, BBM resign naman sila. In fairness, itong akbayan, ang hindi. Sa totoo lang, nung sa 70s kami, wala naman yan maliit na grupo lang yan sina Risa Ontiveros Ang UP talaga, dito yung sina Lisa Masa, Nery Colmenares, yung mga makabayan, UP talaga yan sila. Gabriela si Lisa Masa, di ba? In fact, nung dinakip yan sa Kamkaringal si Risa Ontiveros, nung estudyante pa ba siya noon? Tinawag pa nga nila ako kasi kulang sila ng abogado. Pupunta pa ako doon, may kasama akong abogado. Yung dinampot siya ng mga polis tapos pinasok sa jeepney. Yun, nandun ako Kaya huwag niya sasabihin pinipersonal ko siya, hindi po, Senator. Pero ang totoo lang po, pumirma kayo, Risa Ontiveros, sa BICAM report kung saan nilagay niyo sa provision ng General Appropriations Act na lahat ng reserve at excess funds ng government corporations at agencies ay i-remit sa National Treasury. Kaya nakuha nila ang PhilHealth funds tsaka PDIC funds. Kaya wala po kayong karapatan umangkin ng desisyon ng Supreme Court bilang karangalan ninyo. Bilang attorney, medyo may na kayo kay Risa Ontiveros. May mga nababalitaan nyo noon pa ba na ito ay nagbabayad ng mga witness? Hindi ko na-follow yung kaso niya Kasi di ba may mga kaso na tinago niya yung witness? Di ba yun? Hindi ko alam talaga exactly kung anong details noon kaya I cannot comment. Kasi may mga balibalita alam ko ngayon. nag-ablas siya, di ba? May mga po kasi ngayon na parang si Risa daw ang ng mga yung mga nagsusulputan ng mga whistleblower. Siya ang backer. Para yung ang sinasabi nila siya yung nagiging backer kasi Di umano. Di umano kasi may history siya na yung mga witness nga ibinabayaran niya. Ayun. Well, Di oy, umano. Saka Com G, narinig ko yun na 'di ba, yung may insertion din tapos naka-park ngayon sa DSWD kasi balak niyang gamitin sa 2028. So nagpa-park siya ngayon ng pondo. Amendments daw tawag doon yun yung mga MAIP, medical assistance. Yes. Pero sabi ni Senator Frank Drilon, di ba, klaro? Amendment at insertion, parehas lang yun. Ayun nga, allocable. Ina-alloc. May kwento. Attorney, ang tanong ng is, ano ba magandang pwedeng reform para dito sa budget? Kasi tila pa ulit-ulit lang. Pag-usapan na yung 2025 is the most corrupt budget. Pero tila inulit lang ngayon din. Binawasan lang ng kapiraso, pero nandun pa rin ang mga Maganda insertion. yung naka-disclose ni Lian Libiste. Na kaya 'di ba pinahuli nila sa ang DPWH planning, head ng planning, yun yung nagko-compute Kaya ino-overprice yung budget ng DPWH na sinasubmit sa DBM. Yun lang naman ang inaano ko doon kay Secretary Pagandaman. Bakit naman kayo mismo hindi man lang ninyo chinek yun? Na mga sobra na yung mga overprice na talaga yun. Yung 30% na kickback, embedded na yun doon. Pag sabit pa lang nila, nandun na, may contractor na yun. Di ba? Kaya tamang lakas-lakas ni Garjola. Kasi nagbo-broker siya doon sa loob. O Kong, meron ka palang 1 billion. Akin na lang to. Example lang yan Example lang yan. Yan ang ginagawa ni Garjola. Ang sinabi sa akin na nagbo-broker siya ngayon. Kinukuha niya yung funding para siya na lang ang maghahanap ng kontraktor. Kaya dapat managot yan si Edwin Garjola ng CWS party list. At masuspend na siya agad. Ang lang naman po natin na itong wala pong reforma habang mga tao ni BBM ang andyan sa Congress At saka yung minority leader naman dyan, si Libanan, fake yun Diba? Tao din yun ni Romualdez. Taga-Leyte yun 4-piece. Dapat nga i-cancel yan ng Comelec Kasi government program 4-piece Diba? Tatandaan mo yung pumunta tayo sa Congress. Puro 4-piece Binawal na nasa center. Pero sa tingin niyo po ba, kahit na nag-resign na si Speaker Romualdez, kontrolado niya pa rin ang Oo, House? si Puno yan? Tatakbo pa speaker against Boji. Si Puno, tao niya yan Ay, Hindi ba hindi niya tao? Barkada niya yan Si D. Hindi niya tao yan kasi pantay na yan He's equal. He's the playmate of the president. Si Boji D. Di ba? Ilocano yan? So, ibig sabihin, parang si Pangulong Bongbong Marcos ang may kagustuhan. Pero si Sandro talaga ang de facto na speaker. O, kapansin nyo, si Sandro, ang ganda pa rin ang ganda ng mga suits ni Sandro, no? Mahal siguro yan. Yun. Yan. Di ba? Ano? Siya ang de facto speaker.
Si Bojo D lang ang titular na speaker. Yan. Anong mako-comment mo dun sa paglabas niya sa ICI na nag-volunteer daw siya kuno pero nagkaroon siya ng executive session, si Sandro Marcos? Di ba, lakas-lakas ng loob niya kasi wala daw siyang tinatago. Pagdating niya doon, sabi ni former secretary ni Pinoy, si Babes Singson, nagulat daw si Sandro kasi yung mga tanong daw nila detalyado. Kasi pag nag-cross-examine ka, kailangan detalyado. Yes. Nagulat daw siya. And he seemed unprepared. Kaya nag-request siya ng executive session. Kasi doon pa lang, mabubuking na siya ng taong bayan na nagsisinungaling siya. Hindi mo naman pwedeng itago yan, Congressman. Magkano ang budget mo doon sa Ilocos Norte sa flood control na ganyan? Paano mo itatago yun? Nasa papel din yun. May contractor din yun. Tignan mo si BBM right-hand man, Jojo Cadiz. Nag-resign, Oh. nag-resign. Talagang tao niya yan mula noon pa. Tapos ilagay niya lang sa DOJ para may tao din siya sa DOJ. Pwede ba magsarili si Jojo Cadiz na hindi alam ni BBM? Correct. Pero eto, napapansin natin, attorney, no, parang nakakalimutan na yung yung flood control project, ghost projects. Wala nang Zero flood control ngayong 2026. Wala nang ICI, wala nang Blue Ribbon Committee. Parang nakakalimutan. Or gumagana ba yung nila, yung diversionary tactics nila? Parang iba na pinag-uusapan ngayon eh. Kasi kontrolado na nila di ba? Which is really, ako believe din ako to sa strategies ng mga ito. Kasi, lalo na yung mga rally, hininto yung mga gusto mag-rally sa Green Hills, sinarahan ng Green Hills, di ba? Galing din Galing-galing ng mga spy at police ni BBM Pero ang ano natin dyan is, hindi dapat makalimutan ng tao. Kagaya nitong 2026 budget, ganun pa rin. Bayad utang. Tapos, may insertion pa rin. Dapat bawal talaga insertion. Yes. Di ba? Meron pa rin. Bawal talaga dapat. Tapos yung bago pa mag-submit, dapat yung DBM, may ano talaga, tama ba tong calculation nito? Ganito ba talaga ang cost of materials? Di ba? Kasi, ganito mga computer, ganyan ba talaga ang cost ng computer? Ipa-canvas nyo yan. Kaso tinatamad-tamad lang ang DBM. Stamping pad. Yun ang problema. Stamping pad kasi may utos. Ayun. Last time ma'am, pinagmalaki ni BBM yan na binasa niya daw ng 4,000 plus yung page. Maniwala ako sa kanya. Hindi nga siya nakatapos ng college dahil ayaw magbasa. Tapos sa 2,000 pages, basahin niya. Abogado lang nagbabasa ng 2,000 pages tsaka accountant. 4,000 daw ma'am, 4,000. 4,000 pa. Tsaka ang tanong pa doon, naintindihan mo ba? yun ang tanong doon. Oo, pwedeng nabasa. Pero kung naintindihan. Sabi niya, I analyzed it. Kaya ako talaga sinasabi na ano po ang solusyon, ma'am? Mag-resign si BBM. Ayan. Reset. Pero ma'am, ito, kayo po, Reset. inabutan niyo po yung tatay. Oo, 12 years old, 13 lang ako nung nag-marcha doon, mga kapatid ko sa UP. Opo. The night before, nagpuputesta pa, rally pa, yung pala, nakadeclare na ng martial law. Yung ate ko, ngayon nag-judge, nag-retire na. Naabot ko yung martial law ni Ferdinand Marcos, tsaka yung EDSA 1, EDSA 2. Opo. Magkano ba ninakaw ni Erap? Natanggal siya. Kasi noon, nandyan si Cardinal Sin. 2 and 2. Ngayon kasi iba-iba, wala namang ganung charisma Nandiyan si kagaya. Father. Pero bakit sa tingin nyo kahit na mas malala pa ata ngayon kaysa noon, bakit tila parang nandyan pa rin yung suporta ng mga kasundaluhan at ng iba pang mga sekta ng gobyerno? I hate to say it pero usual naman yan na taktika ng nandyan in power. Binibigyan ng payola yan yung mga military. I'm sorry, I may be wrong. Patingnan nyo naman si Browner kung makadefend. Isusubok pa tayo dun sa gera ng China sa Taiwan. Ay, ginoo ko, Browner! Mag-isa ka na lang dyan. Huwag mo na idama yung mga kamag-anak, dami ng mga sundalo, no? Pwede ba one-on-one na lang kayo? May the best man survive. Yung ganun. Ikaw na lumaban dun sa China. Wala tayong idamay. Si Trump ka, hindi lumalaban sa China. Ikaw pa? Bisyoso ka. Damay mo pa kami. Nabalitaan mo, napanood ko kahapon kasi si Senator Marcoleta sa ganang mamamayan ng Net25 and si Senator Amy was there. So they were saying na ang US parang i-abandon in that context na parang i-abandon na nila yung EDCA na hindi na sila magbibigay ata ng budget. I need to just watch it. Okay? Yesterday yon. So basically, ang Pilipinas na ang magbibigay ng budget sa EDCA. So parang, ba sila naglagay, tas tayo ang magpopondo. Dapat sila yung magpondo kasi binigyan na nga natin sila ng lugar for them to practice and everything, right? So ngayon parang wala na silang tayo nang bahala.
Pucha, wala na, ang daming ang nagutom, naghihirap ang Pilipinas, so Ay, yung budgetan tariff, natin. di ba? Exactly. Taas ng tariff natin, tapos binabalang 1%. Eh, yung Indonesia, tinawagan lang si Trump, binaba by 50%. Tapos, nung nandun sila sa ASEAN, nakita nyo yun, si Trump? Yung ganun tinignan niya. Lahat, kinapik-tapik niya. Ganun nakitumingin siya kay Bongbong. Tapos, ay, siya lang pala. Yung ganun. Pero may sinabi po si Atty. Gado na bilib daw ang mga world leaders kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Saan daw? Kailan? Eh, Kasi sinabi niya eh. Sandali, correction. Gadon lang, walang attorney. Oo nga pala, no? Na-disband na Disbarred pala. ba? Oo. Dalawang Yung beses sabi na niya. disbarred yun. Hindi na, kasi ang nakikita nating proof talaga, yung nakita natin sa TV, na binanata niya yung China doon sa ASEAN. Tapos, halos gumapang siya doon para makipagkamay doon sa premier ng China. Tapos sabi ng Trump, China and the United States are friends. Oh, eh, nasan ka ngayon? Di ba? Mag-isa na lang siya kaya siguro pinilit niya makapunta talaga kay ano eh. Ano sabi niya? Eh, nakakaya naman eh. Hindi man lang tayo nakipagkamay doon. Hindi ka nga ini-expect doon. Nagulat na nga lahat. Na biglang may crawling ba? Practically crawling. Yeah. To shake the hand of the premier. Buti of nga the- hindi siya nabaril eh. Kasi protocol Wala na, you have to admit, ang sinabi na ni Jeffrey Sachs, Harvard economist and professor, this is a new, China. It's already, The leading country. economically. Ganun. And even the United States owes money to China. Hello? Magbasa kayo. Jeffrey Sachs, Google nyo, balikan nyo sa mga YouTube nyo. Anong sabi niya? China has never committed aggression or occupying a country. In World War II, it was Japan who occupied China. Remember? Yes. World War II actually began in 1939 when the Japanese Imperial Army invaded, di ba? Yes. China. Di ba? Or and the Germans marched into Poland. Di ba? Hindi 1941. 1941 lang for the Philippines. Japan invaded China. And Korea. It was not China who... China never invaded us. Wala pang history ang China na nag-invade sila ng... And years, and they have the oldest civilization in the field of medicine, di ba? Yes. In what do you call this? Even in education, even in philosophy, they had Confucius when my golly, Yeah. when the Spaniards still had what who, di ba? Wag naman tayong ako dati ayoko bumili niyan made in China. Kasi nga naman, di ba, hindi durable. Yes, di ba? that, yeah. Pero kung as an economy and as a state, ayan, pakinggan nyo si Jeffrey Sachs, Yes. Harvard professor. At makikita po natin sa body language or sa lingwahe ni Trump mismo na parang ayaw niyang mawala yung China sa pakikipagnegosyo. Hindi naman pwede makipag-away ang United States sa China. Everything is about the economy. Economy talaga. Alam nila yun. Nobody's going to go into World War III for the Philippines. At saka, The yung West mga, Philippine Sea. yung mga Tutulungan daw tayo. expensive products are made in China. There are factories there, like Yes. Hermes, Yes. even Mercedes-Benz. Di ba, pinaalis ng lahat, no? Apple, Oh, yes. iPhone. Di ba? So, Totoo. Hindi tayo nagdi-defend sa China. Hindi. Pero nagko-komentaryo lang tayo na itong si Bongbong, parang gusto niya lagi masamayin ng China para good boy siya kay Trump. Yan. Na mali naman siya dahil si Trump, nag-friends nga. O, negosyante siya eh. Nakitaan niya ng nakitaan niya ng potential ng China ngayon, kaibigan niya na. Ito sabi niya, China mahalagang kaibigan at katuwang ng Pilipinas. Ayon kay Marcos Jr. Bongga, saan yan? Sa sinabi Balita? Sa balita po ito. Sinabi niya po talaga Ay, to. bangag nga. May iba-iba ng kwento. Kaibigan niya na ngayon. Sinasabi natin, what kind of foreign policy do you have, BBM? Ngayon, sasabihin mo, the Philippines is not an enemy of anyone. We are friends of all. Tapos babanatan mo sa ASEAN speech mo yung China. Tapos ngayon na naman, dubuelta ka na. We are friends with China. Ano ba talaga, no? Ano ba talaga? Baka magalit sa atin, Tony, yung Commodore. Baka magalit na naman sa atin. Baka sabihin, pro-China na naman tayo. Sinong Commodore? Yung Commodore na pogi. Yung sa Ay, ewan ko sa kanya. Hindi ako pro-China, ha? Although I have Chinese blood. You I'm know? pro-Philippines, kung saan mag-i-improve ang pamumuhay ng mga... Pro-peace tayo. Ayaw natin ng ako. gera. Ayaw natin ng Maglalaban gulo. kong bayan ko Yan. sa lahat ng mga bangag. Yun. At dahil dyan, Tony, Mga tayuhan, kahit sino. Oo. I-check po ako. Actually, i-check po talaga. Guan, dinagdagan lang ng Spaniards ng zone. So, in the Biblioteca de los Apellidos. Jaka. Kaya niyo yun, lupit. Lupit no. 1500s pa lang nandyan na apelyido ko at apelyido ng nanay ko na taga Batangas, Villena. Di ba? Guanzo. Oh. No, yan.
Yeah, kaya pumunta ako sa Molo last week sa Parian, sa Chinatown ng Iloilo, doon nanggaling mga ninuno ko. Pero kamag-anak namin yung mga taga Pampanga. Yan, kasi Chinese din yun. May message sa'yo. Ano message po? Ayan. So, sobrang sikat. Oh, sige. Mga ganitong klaseng Pilipino ang kailangan natin sa Pilipinas. Mabuhay ka, Attorney Juan. Yun, oh. Salamat, anak. Oo. Actually, kahit po sa social media, since Vox Populi ito, boses ng taong bayan, marami po nagsasabi talaga, I support Attorney Guanzon for Senate this coming 2028. Imagine, Attorney Marcoleta at Attorney Guanzon, tandem sa Senado. Ibalik ang integridad sa Senado. Yun. Grabe ho. Yan ang mga komento dito. Takbo na, Mambing, kami po ang bahala sa iyo. Yun, oh. Naku. Survey muna kayo. Yun. Ito Kung pa sa kayo ngayon. ng susunod, wala naman kayo survey. Mm. Oh, si Jack. Ano, may daya ang survey nito. Huwag kayo maniwala sa survey nito. Bias ito. Ayan. Pero maraming salamat po, mga kababayan, sa tiwala ninyo. At sa pagpatuloy ko lang po yung pagsasabi ng totoo na walang takot. Kasi alam ko naman po that in the end, truth will prevail. Justice will Yes. prevail. May tanong from Oliver Bagube. Attorney, sa inyong palagay, drug addiction is a crime or disease? Naku, syempre it's a crime kasi 'di ba? Ano 'yun eh, drugs 'yun eh. Pero yung addiction mismo, syempre disease. So, Pag-addict dapat na po ay magpagamot kayo. Huwag po kayong tumakbong presidente. Magpagamot po kayo. Yun po sabi ni Manang Aimee, Bonget, uwi na Yes. tayo. Sa kapatid na Halika mismo na, nagaling. pagamot na tayo. Ayun. Guys, alam mo, feel ko yun kasi. Kilala ko yan eh. Hindi naman yan nagsiseryoso si Aimee, patawa lang yan lagi. Pero doon talaga sa INC rally, umiyak siya doon eh. Ako, masakit yun sa kanya. Kaya, biro mo yung pinagpalit ni Bongbong, yung kapatid niya, na siyang nag-alaga sa kanya nung nasa Hawaii sila. In exile sila. Wala naman yan si Bongbong. Wala naman trabaho, di ba? Walang trabaho yan. Tapos, pinatakbo. Mm-mm. Sabi ko nga, bakit yan ang pinatakbo nyo? Adik yan. Sabi nila, wala po kasi siyang trabaho. Ay nga, ba't naman walang trabaho? Gawin yung presidente. O, tinanong nangyari. Kaya po, maniwala po kayo kay Senator Aimee. Kilala ko po yan. Sincere po talaga siya doon. Umiyak siya doon. Talagang nandun mahal kayo. naman niya talaga ang kapatid niya. Nandun kayo ng attorney, no? Yeah, Nasa- oo, nandun ako. Nasa harap talaga. Oo. Pero ang sagot ni BBM dyan, hindi niya daw kapatid yan. Hindi Alam daw mo si yun, Aimee yung nasa Hindi itaas daw, ng parang- stage. Hindi daw siya yun. Hindi daw siya yun. Kilala yung Yung kapatid kapatid niya. niya. Alam parang mo ganun. yung epekto yan ng drugs, yung paranoia. Galo si Nate Patter. Oo, tsaka yung paraning ba? Oo. Hindi at sa- Attorney, may tanong pa. Attorney, magbabayad pa po ba kami ng tax? Marami nagtatanong nito ha. Is it reasonable na mag-ask kami ng tax holiday? Oo, dapat talaga ibaba na yung VAT na yan. Oo. Bakit naman ganun? Mayaman at mahirap, parehas lang bayad ng VAT? Oo. Tingnan nyo kung gaano yan ka-unfair. Dapat at a certain level ng income, wala nang VAT yan. Oo. Dapat color-coded na yung taxpayers, di ba? Pati yung mga daily wage earner, ba't mo pa ibabat yan? Diyos ko, punta ka ng bibiling gatas, may VAT. Lahat. Oo, lahat, may VAT. Musobra na yung Batman na yan eh. Ayun pa, ibaba ng 10% Isa pa yan eh. 10% lang, ibaba mo lang. Huwag daw niyo pong utusan siya. Huwag Ba't ka namin magagalit yan. diutusan Magalit yun. Ba't ka namin Magalit diutusan kami susweldo sa'yo? Pambira ka naman. Magkano kayang ilang milyon binayad ko nung commissioner ako? Dahil single ako, wala akong dependent. Oo. Oh. Talagang kalta sa akin, 32%. Pero mo yun? Grabe. Magkano lang naman sweldo ng iba? Di ba? Flat din sila, 32%. Unfair yan sa government employees yung ginagawa niyong income tax system. Tapos yung mga mayayaman, nag-corporation lang na tax. Mining, ni Romualdez, yung mga minahan, bakit hanggang ngayon 3% lang ang tax? Yun. Ba't hindi nyo gawing 12? Para patas? Kami lang nakikita nyo, pero yung si Romualdez at mga minahan, hindi nyo nakikita. May smuggling pa, no? Oo. 3% lang ang tax ng mining? Yes, hanggang ngayon. Grabe pala, no? Hindi natin alam yan. At yung maharlikapan namin, nasan na? Ay, Ininvest nyo rin sa minahan din? Teka Taga nga muna. naman pag maharlika, oh. Yung 20,000 tons na gold namin, nasan na? BBM, anong binili mo sa 20,000 gold namin? Abay, di ba ikaw na-promise na pag nanalo ka, ibibigay mo sa amin ng Taliano gold? Kasi baliktad, kinunan mo pa kami ng 20,000 tons na gold na hindi namin alam It's a prank. kung saan nyo yan ginastos. Yung PDIC kaya, saan nila dinala yun? Ayun, isa pa yun. Siguro, nilalagay nila dun saan? Program. Funds. That Para because, doon sila yun pumipitas. ang ang Doon sila totoong pumipitas. destabilizer is ang gobyernong to. Yeah. Ang pinagagawa Nakakatakot niya. yun, ha? 100 Exactly. billion, ha? Pagka nag-bankrupt ang mga bangko, ha?
Actually, it wala will. walang sasalo sa atin. Yes. Correct. Yari tayo dun. I don't think Buong World Bank Pilipino will want. apektado niyan, mahirap pumayama kasi may bangko naman tayo lahat eh. Di ba kahit na may hirap may bangko rin. Baka ma-freeze yung account or mag-shutdown yung mga bangko, yung mga pera natin sa bangko, wala na. Tama kayo, yan ang destabilizer. Hindi yun nananawagan ng resign kay Marcos. Pero mo, Philippine Deposit Insurance, kunan pa ng pera. Grabe naman. Yung mga pretentious kayo na hindi kayo, kayo rin ang pumirma. Sa General Appropriations Act, kung kaya ginagawa yan ng BBM administration at ni Secretary Recto. Kasi dati naman sa GAA, wala yung provision na yan. Yes. Wala. Ewan ko pa sa kanila, puro pera. Pag Noong time ng pera- iba, bongbong, nilagay nila dyan. Talagang pinlano nila since day one. Bigla na lang, day one, Secretary of Agriculture, Presidente. Pero Bakit? hindi sila apektado ng tax eh. Yung sa PDIC. Kasi Hindi ko Rombolt po sinasabi na huwag kayong magbayad ng tax. Sinasabi ko po, unfair itong tax system ng gobyerno, lalo na ninanakaw lang din nila. Ayan. Magbabayad po tayo ng tax. Render unto Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. May tanong ulit. Diba? Huwag niyo akong debatein sa Biblia at ako'y sa Silliman University na graduate. Ayun. Yari tayo dyan. Baka magugulat Yari kayo. dyan. Bible 1, 2, 3, 4. Tatay ko pa naman ay protestante. Kaya kayo mga lagi nyo ako hangkat nyo ako ng debate lagi. Yeah. Huwag nyo na ako hangkatin ng debate sa Biblia. mathematics. Gusto, alam mo, actually, inaabangan ko yun, yung lumaban si Attorney Castro. Magdebate, sabi niya, abogado sa Pero abogado. wala na, hindi na rin kasi... Naduwag ba? Naduwag? Hindi kasi sa kung titignan natin ngayon, wala siya sa level ni Attorney Ruel. Pero masaya lang, masaya lang panuorin. Kaya nga lang kay Professor Malu eh. Ano na siya atras eh. Paano pa kaya dito? Diba? Attack dog lang mga libela ng mga Baka napakapikon, Bakit kaya talagang pinili siya na siya talaga ang spokesperson? Mapipikon ka talaga ba? Kung tatanggol mo yung ganong kahirap? Oo, pero okay lang yan kasi okay lang yan kasi mas okay pa yan kasi nababad trip kayo sa kanya. So siyempre nababad trip mga tao kay Bongbong kaya mas okay na yan na nandyan siya. Pero ito ma'am, tanong lang ha. Kasi speaking of abogado, kasi abogado rin siya, ang sabi, ginagawa lang naman din ni Auntie Claire yung kanyang trabaho Abogado. na pinagtatanggol niya Pangulo, siguro kahit mali, ganun din naman daw. Oo, Di umano pero ang hindi abogado. tama na ina-attack niya yung political enemies. Correct. Dapat nagre-report lang siya kung anong ginagawa ng presidente at ano ang policies ng presidente. Hindi yung ina-attack niya yung si Sara Duterte, di ba? Na parang kalibel niya. Hindi, tsaka yung hindi naman yun ang trabaho niya. Kumbaga sa ultra-bires ka na, attorney, ultra-bires. Pwede ba yung ethics committee? So ayan, siguro hingin natin ng huling mensahe ng Banateros muna tapos bago ang huli natin si Attorney Guanzon. Meron ba kayong huling mensahe ninyo? Ako muna, batiin ko lang yung mga mamis natin dyan sa Takurong. Yung mga supporter natin to, si Mami Sylvia, Mami Wilma, Mga Ilongga yan, ha? DXN Takurong, Takurong. Cotabato. Yan, oo. Magandang gabi, maligayang panonood po sa inyo. Yun lang sa akin. Ako naman, isang karangalan. Akala ko kung panaginip na lang nakahanap si Ma'am Rowena eh. Bongga, Jack. Ma'am Rowena, sobrang salamat. Oo, Ma'am sige. Cathy, lalo ka na. Salamat. Sana lumakbo ka. Kasi ikaw yung nakikita namin kakase. Ako para sa akin, kasi matagal lahat ng pinagmamalaki eh. Salamat, Diba? Jack. Saka nagpapasalamat ako sa'yo kasi Puntahan kita sa Cavite. ako, nung pinakaisana ako ng mga bakla, pinakangkol mo ako eh. Nagpapasalamat ako sa'yo. Sabi ko sa kanila, alam nyo, minsan pabiro niya yan. Pero siyempre, siguro dahil ayaw ng mukha ni Jack, siniseryoso nyo siya. Pero hindi naman talaga lahat ng bakla kalaban niya. Ako, Hindi naman. naniniwala ko. Pero ma'am, sana magbago kayo isip mo. Sige, bisitahan kita sa Cavite. Ako. Salamat po. Ako, laban yan. Para may kasama si Lamar Colette na lahat ng mga magkaling may kasama. Kasi naaawa na kami sa mga nakaupuan. Wala silang power. Ikaw na lang kulang. Pasok na. Takbo na, ma'am. Okay? Ikaw, Shali. Idol talaga ako ni Jack. Punta ako sa Cavite. Jack, Cathy, punta tayo sa Cavite, Miss Cathy. Yes, sure. Sa akin naman, simple lang. Sobrang traffic na po at panahon na po ng Pasko. No? Giving, family reunion, 500 pesos na Noche Buena, lahat. Huwag po natin kakalimutan yung the very reason why we are celebrating the Christmas. Huwag po tayo lalayo doon dahil doon ay nagkaroon tayo ng bagong buhay. Meron pong forever. Yan po ay dahil sa ating Panginoon, si Jesus Christ, habang buhay tayong mabubuhay. Ayan. So, Merry Christmas po sa lahat. RJ? Batiin ko lang po si Brother Boying Boying, Tenefrancia ako si Boying. ng California, USA. Ano daw siya, full-time worker ng KOJC. Hello po sa inyo dyan sa California. Ako, babati lang ako sa mga OFW hero abroad natin, syempre.
at sa mga mahal natin seniors, mga senior citizen na patuloy na nanonood sa Banateros Brothers, SMNI, Vox Populi, DCAR. At yun, mga kababayan, sa lahat ng mga kapanood nito, paki-like and share ang lahat ng social media platform ng SMNI at Banateros Brothers. Yun lang. At syempre, Attorney Rowena Guanzon and Ma'am Cathy Binag. Sana makasama The namin pa kayo birthday next week. girl. Ha? Next week, ha? Next week. Oh. Ayan, no. So, sa atin naman po, tuloy-tuloy lang panonood yun ng Vox Populi every Saturday, alas 6. Maraming salamat po, Ma'am Cathy and Attorney Rowena Guanzon. Ma'am Cathy? Yes, maraming salamat ulit ang inyong kaibigan, ng mga kaibigang Banateros dito na ako yung kanilang Indian friends. Anyway, maraming salamat din sa nagbalik ako dito to be a guest. Then ako, darating na po yung Kapaskuhan, ang birthday ko December 1. Ako, ang ginagawa ko tuwing birthday ko, hanggang ngayon di pa natatapos yung mga ganito, dinner, pakain and all, is yung medyo Gift-giving sa kids. Yes, Oh. yun. Gagawin namin ni Com Gonzon. Philippine Children's Medical Center sa December 16. Yes, the other one is yung sa mga pakain mo sa mga lola, Gay Lola sa December So, 19. Yes. Alright. So basically ako, what you can do in your own small way is, kunwari, may kapitbahay kayong alam nyong mahirap, kahit masama ang ugali, bigyan nyo ng pagkain. May lason. Pero sabi, 20 pesos, okay na daw sa mga inaanak eh. Sabi ng Nino. secretary. Nako, Okay na alam yun? mo, ako sabi ko, di ba, kaibigan Ano ko yung siya. lastik? Siguro ko dun. Diyos ko, alam mo, tigilan nyo na. Nag-post nga ako about it sa 500 peso na Noche Buena. Okay, fine. I understand yung factor na gusto nilang sabihin na, sa totoo lang, ang Pilipino, basta kahit pag mahirap, at talagang man naniniwala sa Panginoon, whether kahit minsan di ba lugaw lang, basta't magkakasama at nagmamahalan, okay na sila. Pero kasi ang problema dito, Christmas is really very important to Filipino Yes. people. Ultimo nga kasal, birthday, lalo na Pasko, nangungutang ang Pilipino. Correct. Para lang mapaghanda. Kasi this is our way to be united and to be together. Like a very simple ako. Even with military, pag Christmas, nakaisip ako ng idea before na ang idodonate ko is plane ticket. Kasi mahal ang ticket and yung mga men in uniform natin, they cannot afford to buy it. Kaya bilhin nila yung gamitin nila yung pera, papadala na lang nila. So I thought of doing it on my, hindi naman lahat, hindi ko ma-afford, sobrang dami nila. So mamimili lang sila talaga ng mga tao na military na talagang never umuwi. Kasi hirap talaga yung buhay nila, no? So you can do things like that in your own small way, di ba? Yun. So Ate Merry Bina Christmas. for Senator. Ay, naku, hindi. Wag Pag na. ayaw ni Ma'am Bing, si Ay, Cathy hindi. Binag. Hindi, pero Merry Maganda Christmas. siguro Cathy Binag for Banat Bay. Patay tayo. Baka sa 2028. Pasok mo yun. Pasok mo yun. Hindi namin in-expect Hindi, yun. Merry Christmas po and walang imposible sa Panginoon. Correct. Huwag ho tayong bibitaw kasi tatandaan nyo ang demonyo ay hindi titigil Yes. na ma-derail tayo lahat. With God, nothing is impossible. At nangyayari lahat ng kasamang ito kasi pinapakita niya sa atin talaga yung katotohanan for us to fight for what is right. God bless po. Ayan. And final, si Attorney Guanzon, ano pong yung Christmas wish sa ating kababayan? Mga kababayan, kahit ano po ang status natin sa buhay, ang importante po ay magmahalan tayo sa ating pamilya. At importante po ito dahil ang politika ay lumilipas lamang. May mga pamilya po at magkakaibigan na nag-aaway-away na ngayon. Wala pang Pasko dahil dito sa politika. Diba? Kaya pinapaalala ko lang sa inyo na ang politika ay lilipas. Ang importante, yung pamilya at tunay na pagkakaibigan. At yung gift giving sa Pasko, sana magawa natin kung kaya natin ng buong year round. At yung mga tinutulungan po namin hanggang ngayon, ay kahit papano, ay nakakatulong pa rin naman kami. Sa December 20, meron din po Christmas party, aking mga paboritong bata na may Down syndrome at may butas ang mga puso. Tawag sa kanila ay Little Brave Hearts Incorporated. At kaya kung gusto po ninyo mamigay ng mga kahit ano lang po, welcome na donation sa Little Brave Hearts, may Facebook din po sila. Ganon din po sa PCMC sa 16, mamimigay din po kami ng mga toys, no? Kasi doon po talaga kami tumutulong maghanap ng mga pambayad sa therapy sa mga batang may autism. Ang Pasko po ay siyempre nakasentro lagi sa kay Kristo, pero sa ating mga Pilipino, it's really a time for family, no? Kaya I hope that all Filipino families will feel the spirit of Christmas and may you experience small miracles in your lives this Christmas and praise God for all His blessings. Ayun. For Senator. Attorney Guanzon. At para naman sa ating
Okay, mali. At para naman sa ating Christmas countdown. Ayan, no? 12 days na lang po, mga kapartner, at Pasko na. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa Sabado, December 20, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. December yan ha, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap